Ibinigay ng biyenan ko ang mga titulo ng lupa sa 3 manugang niya. Ako lang ang hindi binigyan, wala kahit isang sentimo. Hindi ako nagreklamo. Tahimik ko lang kinansela ang kanyang PHP 70 milyong pakete ng paggamot sa cancer sa Amerika. Nang malaman niya at tinanong kung bakit, ngumiti ako at nagsalita ng isang pangungusap na nagpamutla sa buong pamilya. Maganda ang panahon ng araw na iyon, init na ginto, ang sikat ng araw na bumabagsak sa malawak na hardin ng mansyon, nagpapasidhi sa mga orkidyang inorder ko mismo mula sa Baguio. Tumatahip ang mga baso't kubyerto sa isa't isa, halong-halo ang halakhak ng mga kamag-anak at matamis na musika, nagbibigay ng larawan ng isang puspos at perpektong pagtitipon. Nakatayo ako sa sulok ng bar, hawak ang baso ng tubig, tahimik na pinanonood si Nanay Nena. Nagliliwanag siya sa kanyang burdat kulay gintong terno. Nakaupo sa pinakamataas na pwesto, tinatanggap ang mga papuri at pagbati. Sa pagmasid ko sa kanyang nasisiyahang ngiti, bigla akong naramdaman ng isang kakaibang kapaitan sa dibdib. Sapagkat ang lahat ng gastos ng maluksong handaang ito, mula sa mga hipon at alimango sa mesa, hanggang sa banda, galing lahat sa aking sariling bulsa. 5 taon na akong manugang na panganay, at ni minsan hindi ako nagkuripot sa pamilya ng aking asawa. Nang matuklasan ng Nanay Nena ang kanyang cancer in stage 3, ako ang nagmadaling kumilos, nagbenta ng aking mga alahas at regalo sa kasal, nangutang pa sa mga kaibigan para maibiyahe siya sa pinakamahuhusay na ospital sa ibang bansa. Akala ko, ang tapat na puso ay magbibigay ng pagmamahal o kahit man lang paggalang. Ngunit ngayong hapon, sa sandaling ito, napagtanto ko na nagkamali pala ako. Isang pagkakamaling pinahintulutan kong kainin ang aking kabataan at kayamanan. Sumirit ang mikropono at napalingon ang lahat. Tumayo si Nanay Nena. Mukha niyang masaya habang inihahayag ang pinakamahalagang bahagi ng handaan, ang pagbibigay ng regalo sa kanyang mga anak. Kinawayan niya ang 3 manugang ko para pumunta sa entablado. Si Mrs. Junior, si Mrs. Benji at si Mrs. Bong, nakasuot ng maningning na evening gown, ngumingiti at maligaya na umakyat. Dahan-dahang binuksan ni Nanay Nena ang isang kahon na natatakpan ng pulang telpa. Sa loob, 3 titulo ng lupa, pulang-pula, na nagpapahapyaw ng aking mga mata. Malinaw na inihayag ni Nanay Nena, ngayong masayang araw na ito, mayroon akong maliit na regalo para sa aming mga anak. 3 kondominium sa sentro ng lungsod. Bawat isa ay nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso. Ibibigay ko ito sa mga mag-asawa ni na Junior, Benji at Bong para magkaroon sila ng matibay na pundasyon. Sumalabog ang palakpakan. Nagtatakang admiring ang lahat sa kahusayan ng isang biyenang mapagbigay. Nakatayo akong manhid, ang aking mga kamay ay kumakapit sa baso hanggang maputi ang mga pantig ko. Naghihintay ako, isang walang pag-asang paghihintay na marinig ang aking pangalan, ngunit hindi. Pagkatapos ibigay ang 3 titulo, hinarap ni Nanay Nena ang mikropono patungo sa akin. Walang kahit na konting hiya sa kanyang mga mata, puno lamang ng pagwawalang bahala na parang hindi siya nagkasala ng kahit anuman. Si Maria, sabi niya sa tono ng nagbibigay biyaya, siya ang panganay na manugang, direktor pa ng malaking kumpanya, mayroon na siyang lahat. Alam ko na mapagbigay ka at matalino sa lahat ng bagay sa pamilya, kaya ibigay mo na ang iyong bahagi sa mga kapatid, ha? Mahirap pa rin sila. Kaya ikaw bilang ate, dapat marunong kang mag-alay para sa kanila. Lumingon ang buong silid sa akin. Mga matang puno ng kuryosidad, malisya at habag na nakatuon sa manugang na mayaman ngunit pinabayaan. Ang mga kapatid na manugang ay nagtitigan sa akin ng may tagumpay at panghahamon sa kanilang mga mata, parang nanalo sila sa isang paligsahan na hindi ako pinapahintulutang sumali. Si Daniel, ang aking asawa, ay nakaupo sa kalapit na mesa at hindi man lang tumayo para ipagtanggol ako. Yumuko lamang siya, at lihim na hinila ang laylayan ng aking damit, bumubulong sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Ngumiti ka, huwag pahinain si nanay sa harap ng mga panauhin. Bahay lang naman ito, kulang ba tayo sa pera? Ang mga salitang iyon ni Daniel
ay parang huling patak ng tubig na nagpaapaw sa baso pinunit, ang huling natitirang pag-asa ko sa kung anong tinatawag na pagmamahal ng mag-asawa. Hindi ako umiyak. Hindi rin ako tumalon sa entablado para gumulo. Huminga ako ng malalim, inilubog ang puot sa kaibuturan ng aking puso at ngumiti ng mahinahon, isang ngiting malamig para sa aking sarili. Itinataas ko ang aking baso patungo sa kanya, tulad ng isang pagbati, at tahimik na lumakad palabas sa balkonahe. Ang hangin mula sa Manila Bay ay pumasok, dala ang halimaw ng dagat, ngunit hindi nito maapula ang apoy na mababa ngunit matapang na naglalagablab sa aking dibdib. Inilabas ko ang aking telepono. Hindi na nanginginig ang aking mga kamay, naging matatag ang mga ito nang hindi ko inaasahan. Nagdial ako ng internasyonal na tawag. Mabilis na sumagot ang kabilang dulo sa maayos na Ingles. Hello, Dr. Johnson. Si Maria ito. Gusto kong agad na kanselahin ang Platinum Life Stem Cell Treatment Package para sa pasyenteng si Elena Cruz para sa susunod na buwan. Nagtataka ang kabilang dulo, muling kinumpirma ang desisyon na kanselahin ang serbisyong nagkakahalaga ng halos 70 milyong piso. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ko si Nanay Nena na yakapin ang mga kapatid na manugang isang larawan ng masayang pamilya na nakakasilaw sa mata. Inangat ko ang labi at maliwanag na sumagot, oo, kanselahin ang lahat kahit ang hindi maibabalik na deposito. Agad, ibinaba ko ang telepono. Sa madilim na salamin ng screen, nakita ko ang aking mukha, ang babae doon ay may malungkot na mga mata, ngunit wala ng pagpapakumbaba. Dati akong naniniwala na ang pamilya ay mas mahalaga kaysa pera, ngunit ngayon ay nagturo sila sa akin ng napakamahalagang aral. Kapag ginamit mo ang pera para bumili ng pwesto sa pamilya ng iba, kapag naubusan ka ng pera o nawalan na ng silbi, mawawala rin ang tinatawag nilang pagmamahal. Ang package na iyon mahigit 60 milyon, pinagplanuhan ko gamit ang lahat ng aking koneksyon para mapababa ang presyo at mabayaran sa loob ng 5 taon. Iyon ang buong puso at ari-arian ko. Ngunit ngayon, hindi na ito kailangan. Inaayos ko ang aking damit at buhok bago bumalik sa silid ng handaan. Ang mukha ko ay kaginhawaang kaginahawaan na nagtataka sa lahat. Tila ang aking kalmado ay nagpabigat ng kapaligiran sa mesa ng hapunan. Si Nanay Nena ay nasa kasagsagan pa ng kanyang tagumpay, lumalakad sa bawat mesa at nag-aay ng alak. Ang kanyang tawa ay tumatalbog sa buong silid. Nang makita niya akong umupo, lumapit siya at idinantay ang kamay sa aking balikat, ang hilapong iyon na dating iniisip kong pagmamahal ng ina at anak. Ngayon, parang malamig na ahas ang gumagapang sa aking balat. Iniisip niya na tinatanggap ko na ang kawalan ng katarungang ito tulad ng dati, na isa pa rin akong mabuting manugang na sumusunod lang. Nagsalita siya ng malakas para marinig ng lahat. Maria, naplano ko na. Sa susunod na buwan, pupunta ako sa Singapore para sa check-up. Ayusin mo ang business class na tiket para sa akin at sa mga kapatid para may kasama akong matulungan. Hindi pa sila nakakapunta sa ibang bansa, maganda itong pagkakataon para mapalawak ang kanilang isipan. Ikaw ang panganay na manugang, tama lang na ikaw ang mag-alaga sa mga kapatid. Ang 3 kapatid na manugang sa tapat ko ay nagtitinginan. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa kasakiman. Ang misis ni Junior ay mabilis na nagsalita. Ay, masaya. Salamat na agad, Ate Maria. Huwag kalimutang mag-book ng 5-star hotel ha. Narinig ko maganda doon ang Shangri-La. I-book mo doon para sa ating lahat. Tinitingnan ko sila, mga mukhang nagagalak sa aking sakripisyo, at dahan-dahan kong ibinaba ang aking mga kubyertos sa plato. Ang tunog ng tinidor na dumapo sa porselanang plato ay sapat para mapahinto ang kanilang pag-iisip. Tumingin ako kay Nanay Nena, ngumiti ng mahinahon, ngunit ang aking tinig ay tumaas ng sapat para marinig ng lahat sa VIP area. Nanay, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo, kakakansela ko lang ng inyong treatment sa Singapore, pakiunawa naman. Inisip ko at inisip. At tama kayo, may sariling bahay na ang mga kapatid, at kayo mismo ay may pambili ng 3 bahay na nagkakahalaga ng halos 15 milyon.
kaya siguradong kaya ninyo ang inyong sariling gastusin sa gamutan. Hindi po ba? Parang nagyelo ang paligid. Ang ngiti ni Nanay Nena ay natigilan at napiler ng kahabag-habag. Nabitawan niya ang kanyang mga kubyertos sa sahig, tumatahip ng malakas sa gitna ng nakakakilabot na katahimikan. Nagsimula siyang pautal-utal. Ikaw, ano ang sinabi mo? Ano ang kinansela mo? Hindi mo magagawa iyan. Iyan ang buhay ko, ang gamot na magliligtas sa akin. Pinanatili ko ang mapayapang ngiti habang dahan-dahang kinuha ang aking telepono. Binuksan ang na-record na kumpirmasyon ng pagkansela mula sa ospital na ipinadala sa aking email at binuksan ang speaker para marinig ng lahat. Ang boses ng ahente ng ospital ay malinaw na nagpapatunay ng pagkansela. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Nanay Nena at malamig na binanggit ang bawat numero. Ang package na iyon ay nagkakahalaga ng halos 70 milyong piso ayon sa listahan. Nagamit ko ang aking mga koneksyon para mapababa ito sa halos 30 milyon para sa 5 taon ng paggamot at nabayaran ko na ang unang yugto. Ngunit ang susunod na yugto ay nangangailangan ng dagdag na pondo. Ngayong nagbigay kayo ng 15 milyong halaga ng bahay sa mga kapatid, sa palagay ko, ang natitirang halaga ng gamutan ay dapat hatiin sa 3 kapatid na manugang. Bawat isa ay nakatanggap ng bahay na nagkakahalaga ng 5 milyon. Ibenta lang ito at sapat na para bayaran ang gamutan ni Nanay. Biglang tumalon si Mrs. Bong. Itinuro ang kanyang daliri sa aking mukha at sumisigaw, "Baliw ka na. Gusto mo bang mamatay si Nanay? Mayaman ka, bakit nagkukuripot ka sa matanda? Ang bahay ay ibinigay sa amin ni Nanay, bakit namin ipagbibili para sa iyong kapritso?" Bago ako makasagot, isang malakas na sampal ang dumapo sa aking kaliwang pisngi. Ang lakas nito ay nagpaparay sa akin at naramdaman ko ang lasa ng dugo sa aking bibig. Si Daniel. Nakatayo siya, ang kanyang mukha ay pula sa galit, ang kamay na kakasampaling ko ay nanginginig pa rin sa hangin. "Tumahimik ka," ungal niya. "Nangangahas kang makipagtalo sa aking nanay, ibalik mo ang package ng gamutan ngayon din." Hawak ko ang aking napangalagaang pisngi at tumingin sa lalaking tinatawag kong asawa sa loob ng 10 taon. Sa kanyang mga mata ngayon ay walang pagmamahal, puno lamang ng galit at maling pagpaparangal ng isang duwag na lalaki. Nagsimulang magsalita ang mga tao sa paligid. Mga matang sinisinipsip, ang lahat ng nangyayari ay nakatuon sa akin parang isang kriminal ako. Ngunit kakatwa, hindi ako nakaramdam ng sakit o kahihiyan. Ang sampal na iyon ay tulad ng huling gunting na pumutol ng manipis na sinulid na nagtayo sa akin sa pamilyang ito. Tumayo ako, tumingin kay Daniel ng walang buhay. Ang aking tinig ay bumagsak ngunit puno ng bigat. Ang sampal na iyon ay hindi ko malilimutan. Katumbas ito ng huling bahagi ng pagmamahal na naiwan ko para sa tahay na ito. Gusto mong ibalik ang package na iyon? Sige, sabihin mo sa mga kapatid mong ipagbili ang kanilang mga bahay o magbayad ka mismo. Mula ngayon, hindi na ako ang libreng ATM ng pamilya mo. Kinuha ko ang aking bag, lumakad palabas sa pintuan ng mansyon. Ang iyak ni Nanay Nena, ang pag-aalburuto ng mga kapatid na manugang at ang sigaw ni Daniel ay naghalo sa aking likuran. Hindi ako lumingon. Lumabas ako ng mansyon at nagmaneho sa gabi. Ang mga ilaw ng daan ay nalusaw sa pamamagitan ng windshield, o marahil ay dahil sa luha na hindi ko alam kung kailan nagsimulang dumaan sa aking mga mata. Hindi ako bumalik sa kondominium na tinitirhan namin ni Daniel. Ang lugar na iyon ay parang kulungan na puno ng mga huwad na alaala. Pumunta ako sa isang 5-star hotel tabi ng Manila Bay, kung saan makikita ang buong lungsod na maliwanag ngunit malamig, at nag-book ng kwarto sa pinakamataas na palapag para mahanap ang kaunting kapayapaan sa kalagitnaan ng bagyo sa loob ko. Sa pagsasara ng pintuan ng kwarto, itinatapon ko ang bag ko sa kama at lumubog sa sofa. Ang buong katawan ko ay parang binagyo, tulad ng isang sundalo na nakaligtas sa isang mapaminsalang labanan. Ang telepono sa loob ng bag ko ay patuloy na nanginginig sa ibabaw ng kahoy na mesa, parang ingay ng isang sigabing hayop. Sinilip ko ang maliwanag na screen sa dilim.
47 missed calls karamihan mula kay Daniel at ilang mula kay Nanay Nena at mga hindi kilalang numero. Malamang mga kapatid na manugang o mga kamag-anak na gustong magturo sa akin ng tamang asal ng isang manugang. Naalala ko ang 6 na taon na nakalipas, ang araw na hawak ni Nanay Nena ang resulta ng kanyang biopsy, walang kulay ang kanyang mukha, ang mga kamay niya ay kumakapit nang mahigpit sa aking kamay tulad ng isang nalulunod na tao. Noong panahong iyon, lahat ng doktor sa bansa ay umiling at sinabi na ilang buwan na lang ang natitirang buhay niya. Ang pamilya ng asawa ko ay nagkagulo-gulo ngunit hindi para hanapin ang paraan ng paggamot, kundi para bulong-bulungang pag-usapan ang pamamahagi ng ari-arian. Tanging ako lang, ang bagong manugang na bahagi pa lamang ng pamilya, ang lihim na bumalik sa aking mga magulang at lumuhod para humingi ng pahintulot na ibenta ang aming lumang kondominium, ang regalo nila sa akin mula sa buong buhay nilang pagtitipid para may pambayad sa mga pinakamahusay na ospital sa ibang bansa. Noong ibinigay ko ang pera sa kay Daniel, umiyak siya ng husto at nangako na mamahalin at babayaran ako sa buong buhay niya. Ngunit ngayon, ang pangakong iyon ay parang balahibo lumilipad bago pa man ito dumating. Lumabas ang mensahe ni Daniel sa screen. Baliw ka na, halos mawalan ng malay si nanay. Umuwi ka na at humingi ng tawad, ibalik ang package ng gamutan o mag-anul tayo. Huwag mong kalimutan na hawak ko ang selyo ng kumpanya, kung aalis ka, wala kang matatanggap. Natawa ako isang mapait na tawa na tumatalbog sa walang laman na kwarto. Akala niya matatakot pa rin ako sa isang papel ng annulment at ilang piraso ng selyo. Ngunit nakalimutan niya ako ang babae na 10 taon na gumagalaw sa mundo ng negosyo. Ang susi ng lahat ng bagay sa tahay na iyon ay hindi kailanman lumabas sa aking mga kamay. Binuksan ko ang laptop, ang asul na liwanag ng screen ay kumukuha sa aking pagod ngunit determinadong mukha. Na-access ko ang sistema ng pamamahala ng pamilyang pananalapi, bawat sentimo ay nakatalaan doon. Mabilis na dumaan ang aking mga daliri sa keyboard, inihahanda ang pagharang sa lahat ng credit card na ibinigay kay Daniel at ang pagputol ng mga gastos para sa pamilya ng asawa ko. Ngunit tumigil ang aking mga mata sa isang kakaibang transaksyon sa bank statement ng nakaraang buwan. Ang pera na ipinadala ko sa Singapore para sa deposito ng treatment package ay matagal nang natapos. Ngunit may maliit na tala mula sa panggitna na bangko. Ang tatanggap na account ay may senyales ng abnormalidad. Paki-verify. Kumindat ang aking kilay at kumabog ang aking puso. Bakit gagamit ng panggitna na account sa isang tax haven ang isang malaking ospital? Binuksan ko muli ang email ng kumpirmasyon mula sa medikal na partner, ang kumpanyang Medicor, na determinadong ipinakilala ni Daniel bilang pinakamapagkakatiwalaan para sa proseso ng paggamot ni nanay. Nagsimula akong hanapin ang buwis at legal na impormasyon ng kumpanyang ito sa internasyonal na database kung saan ako may access. Ang resulta ay nagpalamig ng aking dugo. Ang Medicor ay isang ghost company. Ang kinatawan ay may apelyido na kaparehong ng isang malalim na kamag-anak ni Daniel. Isang nakakatakot na teorya ang lumitaw sa aking isipan. Marahil ang milyon-milyong piso na ginastos ko sa loob ng mga nakaraang taon ay hindi ganap na napunta sa gamutan. Marahil tinatanggalan nila ako ng maingat sa ilalim ng maskara ng pagiging mapagmahal sa pamilya. Kinuha ko ang telepono ngunit ngayon hindi para tumawag kay Daniel kundi para tumawag kay Hernando, aking personal na abogado at matagal ng matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Mabilis na sumagot siya kahit hating gabi na. Alo Maria, may nangyari ba't tatawag ka ngayon? Huminga ako ng malalim, sinisikap na hindi manginig ang boses ko. Hernando, tulungan mo ako sa 2 bagay na apurahan. Una, imbestigahan ang legalidad ng 3 titulo ng lupa na ibinigay ng aking biyenan ngayong gabi. Pangalawa, tingnan ngayon din kung ano ang kumpanyang Medicor na lagi nilang pinapaabot ang pera para sa gamutan, kanino talaga ito at saan pumupunta ang pondo. Pinaghihinala ang niloko nila ako sa loob ng aking sariling tahanan. Nanahimik si Hernando ng ilang segundo bago sumagot ng maikli. Naintindihan, mananatili ka lang doon.
Bukas ng umaga may resulta na. Ingat ka. Kung tama ang iyong hinala, hindi sila basta-basta lang. Ibinaba ko ang telepono, tumingin sa madilim na Manila Bay sa ibaba. Magiging mahabang gabi ito ngunit alam ko na hindi ako dapat sumuko dahil wala na akong nakatatalikuran sa likuran ko. Buong gabing hindi ako nakatulog, nakahiga lang at nakatingin sa kisame. Ang isipan ko ay paikot-ikot sa mga numero at mga kasinungalingan. Nang dumating ang unang sinag ng araw, tumunog ang aking telepono si Hernando. Nagsalita siyang mabilis. Maria, makinig ka. Ang 3 titulo nakita ko na, mga may kondisyong donasyon. Ngunit ang pinakamahalaga, ang 3 kondominium ay nakaprenda sa bangko para sa isang malaking utang. Ibinigay lang ni Nanay Nena ang utang, hindi ang bahay. Pagkatapos ay huminto si Hernando, may ingay ng mga papel na ginigiling. Ang Medicor ito ay isang front company. Ang pera na ipinadala mo para sa gamutan ay hinati-hati at inilipat pabalik sa isang personal na account sa Pilipinas. Ang may-ari ng account na iyon, si Daniel Cruz, ang iyong asawa. Halos bumagsak ang telepono sa aking kamay. Lahat ng ingay sa paligid ko ay parang hinigop ng isang malalim na hukay. Kaya pala sa loob ng mga nakaraang taon, ginamit ni Daniel ang karamdaman ng kanyang ina para kumatas ng pera sa akin. Nagkunwari siyang mapagmahal na anak, nag-aalalahan ng asawa, ngunit siya pala ang utak ng malupit na money laundering scheme na ito. Dumating ang luha ko hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa pagkasuklam. Pagkasuklam sa lalaking tinatawag ko noong asawa. Pagkasuklam sa pamilyang mapagkunwaring iyon. Naghugas ako ng mukha gamit ang malamig na tubig, naglagay ng make-up para itago ang aking namaga at butil-butil na mga mata pagkatapos ng isang gabing pagpupuyat. Pinili ko ang puting blazer puti, ang kulay ng isang mahal na kasal, ngunit din ang kulay ng bagong simula. Umalis ako sa hotel, nagmaneho ng diretso sa mansyon ng pamilya ng asawa ko. Nang dumating ako, puno pa rin ng mga konfeti at nalantang bulaklak mula sa gabi nang handaan ang bakuran, walang pumigtas. Mabigat ang hangin sa loob, maliwanag at tahimik tulad ng isang libing. Sa pagpasok ko sa sala, lahat sila ay nandoon na. Si Nanay Nena ay nakahiga sa sofa, ang ulo ay nakabalot ng puting tela, nag-aaray-aray na parang nangangamatay. Si Daniel ay umuupo sa tabi niya at pinipiga ang paa ng kanyang ina, habang ang 3 kapatid na manugang at ang mga asawa nila ay palibot-libot na may mukha ng puot at pag-aalala. Nang makita nila akong pumasok, sabay-sabay silang lumingon. Walang kahit na konting pagsisisi sa kanilang mga mata, puno lamang ng pananakot at galit. Tumayo si Daniel at lumakad patungo sa akin, itinaas ang kamay para hawakan ang aking kuwan ng collar, ngunit natimpi nang makita ang aking matang matalim tulad ng kutsilyo. Ungal niya, may kapal ka pang bumalik dito. Halos mamatay si nanay mula kagabi. Gusto mo bang patayin siya? Itinaboy ko ang kanyang kamay, binaluktot ang aking balikat tulad ng hawak ko ay isang bagay na marumi. Lumakad ako sa gitna ng sala, tumingin sa paligid ng isang beses. Hindi ako bumalik para humingi ng tawad at hindi rin para pakinggan ang mga leksyon ninyo. Mabagal na binuksan ko ang aking bag at kinuha ang isang tablet. Sinaksak ko ito sa malaking TV sa sala. Isang Excel spreadsheet ang lumitaw, puno ng mga numero na may pulang linya sa kabuuang halaga. Mahinahon kong nagsalita. Bago tayo magpatuloy, makiusap kong tingnan ang screen. Ito ay isang detalyadong listahan ng lahat ng perang ginastos ko para sa tahay na ito sa loob ng 5 taon, mula sa gamot, ospital, tiket sa eroplano, hanggang sa palengking gastos at kuryente. Walang pinapalampas. Tahimik ang buong sala. Lahat ay nakadikit ang mga mata sa screen. Ang mga numero ay nagkukwento ng hilaw na katotohanan tungkol sa aking sakripisyo at kanilang pagiging parasito. Itinuro ko ang kabuuang numero sa dulo, ang tinig ko ay parang bakal. Kabuuan, halos 2-3 milyong piso. Ito ang pawis at luha ko, ang pera mula sa pagbenta ng bahay ng aking mga magulang. Ngayon ay magkakatuwiran tayo. Huminto si Nanay Nena sa pag-aaray, nagsimulang sumulyap pataas sa screen at mabilis na nagpipikit muli. Ngunit ang mga kamay niyang kumakapit sa gilid ng sofa ay nagpapahayag ng kanyang pagkaligalig.
Si Daniel ay nakatayo roon, ang mukha niya ay nagbago mula pula hanggang putla, pawis na bumubugso sa noo niya. Ang panganay na manugang si Mrs. Junior ang unang pumutol ng katahimikan. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit, at nagsalita ng mahinahon ngunit may bahid ng sisi. Ate Maria, bakit ganyan? Pamilya tayo, bakit formal na ang pakikitungo? Pera naman ang pinag-uusapan dito, ngunit mas mahalaga ang pagmamahalan. Baka makita ni nanay ang mga numerong ito at mabigla malakas pa ang kita mo, bakit makikipag-ayos ka pa sa pamilya? Natawa ako nang malakas isang tunog na maliwanag ngunit malamig na tumatalbog sa malawak na kwarto. Lumingon ako sa kanya, ang aking mga mata ay tumalab sa madilim na puso na tinatakpan ng mabuting hitsura. Dahan-dahang sumagot ako, magaling ang iyong sinabi ate, tama, ang pamilya ay hindi dapat magkwentahan. Kaya tingnan mo ang ika-4 na linya, ang tuition sa international school ng iyong anak na si Bon. 300,000 piso sa loob ng 2 taon, sino ang nagbayad? Ika-10 linya ang bayad sa sugal na utang ng kapatid na si Benjay. 500,000 piso, sino ang nagbayad? Nang ilabas ko ang aking pitaka, sinabi ba ng sino man sa inyong huwag akong magkwentahan? Namula ang si Mrs. Junior, naupo ng dali sa hiya. Si Benjay ay tumalon, ngunit bago pa man makapagsalita, ay pinahinto ko na siya. Ang tinig ko ay tumigas, walang napaggalang. Sasabihin ko sa inyong lahat ang pagmamahal ay isang bagay na ibinibigay at tinatanggap. Hindi isang bagay para pagsamantalahan ninyo. Ngayon ay inihahayag ko. Mula ngayon, tinutigil ko ang lahat ng tulong. Kung gusto ninyong maging mabuting anak at gusto ninyong mabuhay si nanay ng matagal, tingnan ninyo ang mga numerong ito at hatiin ayon sa bahagi ninyo. Tumingin ako sa 3 pares ng mag-asawa na ihinto ang aking mga mata sa sinanay Nena na nanginginig. Sa susunod na buwan, kailangan ng nanay ng bagong pakete ng paggamot kasama ang buwan ng gastusin at gamot maingat kong tinanaw na mga 100,000 bawat buwan. 4 na anak ang lalaki, hatiin ng pantay-pantay ay 25,000 bawat pamilya, bawat buwan. O ibalik sa akin ang 2 at 300 milyong piso at patuloy akong mag-aalaga ng nanay, pumili kayo. Muling nalubog ang silid sa isang nakakamatay na katahimikan. Ang 25,000 bawat buwan ay hindi maliit na halaga para sa kita ng mga pamilya. Si Kuya Junior, bilang maliit na opisyal ng gobyerno, si Benjay, na may mahinang kita bilang freelancer, nagtitignan sila. Ang kanilang mga mata ay naghahanap ng paraan para maiwasan ang responsibilidad. Ang pagmamahal sa magulang na palagi nilang ipinagmamalaki sa social media ngayon na kino-convert sa cash ay naging mababa at marupok na katawa-tawa. Si Daniel ay nagsimulang magbago, lumapit siya sa akin at binabaan ang kanyang boses. Huwag kang lumampas, may solusyon ito. Bakit mo ilalabas ang mga ito para mapahiya tayo? Mahirap? Pinutol ko ang kanyang salita. Ang aking boses ay puno ng sarcasm. Mahirap ngunit may kotse at bahay lahat. Mahirap ngunit nakatanggap ng bahay na 5 milyon kagabi. Daniel, huwag ka nang magkunwaring nang iintindi. Alam mo na ang pera ko ay hindi basta-basta. Ngayon, bayaran inyong utang o aalis na ako. Piliin mo si nanay at mga kapatid mo o ang katarungan. Ang aking pahayag ay tulad ng malamig na balde ng tubig na tumapal sa mukha ng mga nagdudumaling umupo roon, inalis ang maskara ng kanilang pagkukunwari. Ang mga bibig na palagi ay maganda ang sasabihin ay nagsimulang gumalaw, nagbubunga ng mga pinakahalamak na depensa. Ang tahimik ay mabilis na pinalitan ng bungangaan at ingay na parang basag na palengke. Hiningahan ni Kuya Junior ang kanyang sarili at nagsalita. Ate Maria, hindi ganyan ang tamang paraan. Ang sweldo namin ay 3 piso lang, ang 2 anak ay nakapag-aaral pa, kung saan kukuha ng 25,000 bawat buwan. Mas may kakayahan ka. Ikaw dapat ang mag-atang. Nginitian ko siya ng mapait. Kuya, mababa ang sweldo mo ngunit malaki ang iyong dagdag na kita, alam ng lahat iyon. Bukod pa dito, nakatanggap ka ng bahay na 5 milyon kagabi. Kung walang cash, ibenta ang bahay. Ang 5 milyon sa bangko ay sapat para bayaran
ang sustentasyon ni nanay. Sa pagdinig ng salitang ibenta ang bahay, si Mrs. Benji ay nagtalon tulad ng apoy. Ate Maria, huwag mo kaming isuway. Ang bahay ay regalo ni nanay. Para ito sa mga apo, bakit ipagbibili? Bukod dito, bagong binili namin ng Mercedes na installment, bawat buwan ay 10,000 interes, wala na talaga kaming maisasangla. Ikaw ang mayaman, kung ibigay mo lang ang ilang milyon, hindi mo man mararamdaman. Tinitingnan ko ang kapatid na manugang na may makulay na mga kuko at gintong kuwintas sa leeg puno ng paghamak. Kaya ganoon pala. May pambili ng mapurang kotse, may pambili ng branded na gamit, ngunit walang panggamutan sa nanay. Mas mahalaga sa kanila ang kotse at bahay kaysa sa buhay ng kanilang sariling ina. At palagi nilang sinasabing sila ang pinakamapagmahal sa nanay. Si Bong, ang pinakamaliit na magsalita, sa wakas ay nagsalita, ngunit ang kanyang sinabi ay nagpadagdag ng aking kabiguan. Ate Maria, pautangin mo na lang kami, hintayin naming mag-rise ang lupa sa probinsya at ibabalik na namin. Tinitingnan ko sila, mga pamilyar na mukha, ngunit kakatwa at katakot-takot. Itinutulak nila ang responsibilidad sa isa't isa, nagrereklamo ng kahirapan, ngunit mahigpit na hawak ang kanilang mga kayamanan. Handa silang hayaang ako, isang manugang, ang mag-atang ng lahat habang sila ay nag-e-enjoy at nagpapanggap na mabuting mga anak. Ang tunay na karakter ng tao ay nagpapakita lamang kapag ang pangunahing interes nila, ang pera, ay natutukan. Lumingon ako kay Nanay Nena, na patuloy na nakahiga ng tahimik sa sofa, ngunit alam ko na naririnig niya ang bawat salita. Sinadya kong itaas ang aking tinig para marinig niya. Nanay, nakikita ninyo na ba? Ito ang inyong mga mapagmahal na anak na binibiyayaan ninyo ng ari-arian. Mayroon silang bahay na 5 milyon, mayroon silang kotse, ngunit ni isa man sa kanila ay hindi handang mag-alay ng kahit 1 sentimo para iligtas ang nanay. Ako lang ang hangal na ilang taon ay pinagod ang aking sarili, ibinenta ang bahay para alagaan ang nanay, ngunit ang hangal na iyon ay gumaling na ngayon. Si Daniel ay nakatayo roon, ang ulo ay nakayuko, ang kamao ay nakakulob. Hindi niya ako kayang ipagtanggol, ni hindi rin niya kayang pilitin ang kanyang mga kapatid. Ang kanyang kahinaan ay nagdagdag ng aking pagkamuhi. Alam ko na siya ay nagkukwenta ring tinitiyak kung paano maaring mapanatili ang aking pera at ang tiwala ng kanyang ina sa parehong oras. Ngunit hindi niya alam na hawak ko na ang lahat ng lihim ng pamilyang ito. Isinara ko ang laptop at tumayo. Nag-ayos ng damit, ang tinig ko ay malamig tulad ng yelo. Bibigyan ko kayo ng panahon para mag-isip. Sa loob ng 3 araw, kung walang solusyon para sa 200 milyon at sa gastos ng susunod na gamutan, magkakaroon ako ng aking sariling paraan. At nagtitiwala akong ang paraan na iyon ay hindi gustong makita ng sinuman sa inyo. Huwag na kayong magsisi noong huli. Hindi pa ako nakakalayo sa mabigat na kahoy na pintuan ng sala nang magsalita ang matinis na boses ni Nanay Nena, pinuputol ang hangin na mahigpit na nakakapit. Ang babae na kaakin lang ay nakahiga ng parang agonya, biglang nagbangon ng tumalon-talon ang kilos. Nagmadali siya patungo sa akin. Ang manipis ngunit matatalim na kamay ay nakaturo ng diretsyo sa aking mukha. Ang mga mata ay puno ng galit na nakamamatay. Maria, tumayo ka roon. Saan ka pupunta? Iniisip mo bang makakaalis ka pagkatapos ng mga banta mo? Ikaw ay manugang na panganay, kumain ka sa aking tahanan. Sumasamba sa aking mga ninuno, may responsibilidad ka sa tahay na ito. Sasabihin ko sa iyo kung hindi mo bawiin ang mga sinabi mo at ibalik ang package ng gamutan, papalisin ko si Daniel sa iyo ngayon din. Huwag mong isiping dahil mayaman ka ay makapangyarihan ka. Ang babae na pinabayaan ng asawa ay basura lang. Huminto ako, dahan-dahang lumingon. Ang banta ng annulment na ibinulong niya ay parang isang matalim na espada na naniniwala siyang tatakutin at magpapaluhod sa akin. Naniniwala pa rin siya na ako ang Maria ng 10 taon na nakalipas na babaliw sa pag-ibig kay Daniel, handang mag-alay ng lahat para matanggap ng pamilya ng asawa. Tumingin ako kay Daniel, umaasa na makakita ng kahit na kaunting pagtatanggol, ngunit hindi. Nakayuko siya, tahimik hanggang sa kaabahan. Ang kanyang katahimikan ngayon
ay ang pinakamalupit na pakikiisa, nagpapatunay na sa labanan na ito, pinili niyang tumayo sa tabi ng kanyang ina para protektahan ang kathang-isip na kayamanan. Natawa ako maliwanag ngunit puno ng paghamak. Dahan-dahang binuksan ko ang aking branded na bag na palaging pinagmasdan ng mga kapatid na manugang ng may pananabik na mga mata. Mula sa lihim na puwang, kinuha ko ang isang manipis na set ng mga dokumento, maayos na nakalagay sa transparent na plastic na takip. Lumapit ako sa kahoy na mesa sa gitna ng sala at maingat na inilagay ang mga papel. Nanay, hindi na kailangang pilitin. Hindi rin kailangang gamitin ang annulment bilang banta para sa akin. Nagsalita ako, ang tinig ko ay kakaibang kalmado, kabaligtaran sa bagyo sa loob ko, handa na ako. Ang petition ng annulment pinirmahan ko na ang aking pangalan. Si Daniel, kailangan mo lang ng kanyang firma sa tabi ko para tapos na. Ang ari-arian hahatiin ayon sa batas. Ang mga utang sisingilin sa gumawa. Hindi ako kukuha ng kahit isang sentimo mula sa tahay na ito, ngunit huwag ring mag-asang makukuha ang kahit isang sentimo ng aking pinagpagurang kita. Natigilan si Nanay Nena, ang mga mata ay bumukas ng maluwang sa pagtingin sa maputing papel na nakalagay sa mesa. Hindi niya inaasahan na ang kanyang huling patalim ay ganoon kaagad na mababago. Si Daniel ay nakatitig sa aking pirma, ang kanyang mukha ay walang kulay. Marahil sa sandaling iyon lang niya napagtanto na hindi ako nagbibiro, na ang aking pagpapakumbaba ay umabot na sa pinakadulo. Pautal-utal siyang nagsalita, ang tinig niya ay nanginginig. Maria, totoo bang gagawin mo ito? Dahil lang sa pera ay sisirain mo ang ating pamilya? Pera? Ulit-ulitin ko ang salita, puno ng matinding damdamin ngunit determinado. Para sa iyo ay pera lang iyan. Para sa akin, iyon ay pawis at luha, ang bahay ng aking mga magulang. Tinatanong mo kung sino ang sumira sa pamilya, ikaw at ang iyong nanay na may walang hanggang kasakiman. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Nanay Nena, ang babae na nanginginig na wala nang masabi. Nanay, ibinibigay ko sa iyo ang kalayaan ng iyong anak na lalaki. Panatilihin ninyo siya para magpahalaga sa inyo. Ako naman, may pahintulot akong maging estranghero. Mula ngayon, ang buhay at kamatayan ay nasa kinatatamnan, ang saya at luha ay aming sariling pananagutan. Pagkatapos, mabilis akong lumakad palabas. Sa pagkakataong ito, walang nagtangkang pigilan ako at walang nagbanta pa. Nagmaneho ako palayo mula sa mansyon, hindi na bumalik sa kondominium na tinitirhan namin ni Daniel. Ang lugar na iyon ay puno ng amoy ng pagtataksil. Nag-upa ako ng maliit na service apartment sa sentro ng lungsod. May malaking bintanang nagbibigay ng view ng buong lungsod. Nang dumating ang gabi at nag-iilaw ang lungsod, nakita ko ang mga ilaw na malabo at nagkakasira-sira tulad ng aking mga tiwala. Ngayon ay nakaupo ako na bukladkad ang mga tuhod sa sofa, ang baso ng pulang alak sa kamay ay bahagyang umauga. Naalala ko ang mga lumang araw, ang araw na bagong dumating ako sa bahay ng asawa ko bilang manugang at hinahawakan ni Nanay Nena ang aking kamay at bumubulong na itinuturing niya akong tunay na anak. Nalalaman ko ngayon na ang tunay na anak sa kahulugan niya ay isang anak na may obligasyong alisin ang kanyang sariling puso at atay para palakasin ang buong grupo ng mga parasito. Tumunog ang telepono si Hernando, ang abogadong kaibigan na tumutulong sa aking pag-imbestiga ng pinansyal na sulok ng pamilya ng asawa ko. Sinagot ko, ang tinig ni Hernando ay nagmamadali at seryoso. Maria, nagpadala na ako ng detalyadong ulat sa email, ngunit kailangan kong sabihin sa iyo agad. Ang resulta ng pag-imbestiga ng mga ari-arian ni Nanay Nena mas kakilakilabot pa kaysa sa iyong hinala. Inilapag ko ang baso ng alak, kumabog ang puso ko. Sabihin mo na, Hernando, bukod sa 3 condominium na ipinagmamalaki niyang ibinigay sa 3 manugang, si Nanay Nena ay tanging may-ari ng 2 malaking real estate. Una, ang mansyon mismo kasalukuyang market value ay humigit sa 20 milyon. Pangalawa, at ito ang mas nakakatakot, isang commercial property sa Makati CBD, nagkakahalaga ng hindi bababa sa 15 milyon, kasalukuyang inuupahan sa $4,000 bawat buwan. Natigilan ako,
halos bumagsak ang telepono sa aking kamay. 15 milyon para sa commercial property, 20 milyon para sa mansyon. Kabuuang ari-arian ni Nanay Nena ay umaabot sa 10 milyon, hindi pa kasama ang buwanang rental income na regular na pumapasok sa kanyang bulsa. At sa loob ng 5 taon, palagi siyang nagpapanggap na isang mahirap na matanda, walang pensyon, nagsusustentong sa tulong ng mga anak. Nakita niyang ibinenta ko ang bahay ng aking mga magulang, nakita niyang nangutang ako sa lahat ng direksyon, nakita niyang nagsusuot ng lumang damit para makatipid ng bawat sentimo ng ospital na gastos para sa kanya. Dumaloy ang aking luha, mainit at mapait, kaya ang aking pagiging mapagmahal sa pamilya ay isang biro sa kanilang mga mata. Iniisip nila akong hangal na baka, pinipiga, hanggang sa huling patak ng gatas at gustong katayan kapag wala na akong silbi. Si Nanay Nena ay hindi nagdarahop. Siya ay isang matipid at makasariling tao hanggang sa kaibuturan ng kanyang buto. Hernando, sabi ko, ang boses ko ay luha ngunit tiyak, ihanda ang mga ebidensya. Hindi ko sila paaayong manahimik sa bagay na ito. Gusto nilang ingatan ang kanilang kayamanan para sa kanilang mga anak at mag-enjoy. Sige, palabasin ko ang bawat sentimo nila. Sa kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa opisina ni Hernando. Tinanggap niya ako ng may makapal na dosye at ngiting may kabuluhan. Maria, sabi ni Hernando, itinulak ang mga papel patungo sa akin. Ang 3 titulo ng lupa na mapagmabayad na ibinigay ni Nanay Nena, katawa-tawa pala. Kinuha ko ang file at binasa ang bawat pahina. Ang 3 titulo mga may kondisyong donasyon. Ngunit ang 3 kondominium ay kasalukuyang nakaprenda sa bangko para sa isang malaking utang. Makikita mo, itinuturo ni Hernando ang isang linya sa kontrata. Ang 3 kondominium ay hindi pa natapos ang proseso ng paglilipat ng pagmamayari dahil may malaking transfer tax at income tax na dapat bayaran. Ayon sa batas, dahil ang mga manugang ay hindi kasama sa mga exempted na tagapagmana, kapag tumanggap sila ng ari-arian bilang regalo, kailangan nilang magbayad ng 10% income tax sa halaga ng property. Kasama ang iba pang bayarin, bawat isa ay maaaring mawalan ng halos 500,000 hanggang 600,000 para makuha ang titulo. Nabuksan ang aking bibig. 600,000 piso bilang buwis, sa kita at maluho na pamumuhay ng 3 kapatid na manugang saan sila kukuha ng ganoong malaking cash ng mabilis, hindi pa iyan ang lahat. Nagpatuloy si Hernando, ang kanyang matatalinong mata ay nagliwanag. Ang kondisyon sa kontrata ng donasyon ay hindi maaaring ibenta sa loob ng 5 taon. Ibig sabihin, magsasabayad sila ng malaking buwis, ngunit hindi maaaring ibenta para kumita ng pera at hindi rin maaaring i-mortgage para mangutang. Nang walang pahintulot ni Nanay Nena, ibinigay niya sa kanila ang ginto ngunit isinara sa isang bakal na kulungan. Ang susi ay nasa kanya. Natawa ako mapait. Si Nanay Nena ay tunay na matalinong matanda. Kinuha niya ang papuri na mapagbigay na biyenan, ngunit sa katotohanan ay isinasukod niya ang mga manugang sa isang sitwasyon nang wala't may paraan at ginagamit ang mga bahay para mabuklod sila sa kanya habang buhay. May isa pang kapaki-pakinabang na impormasyon, dagdag ni Hernando, binuklat ang huling pahina. Ang 3 kondominium ay kasalukuyang ginagamit bilang garantiya para sa isang business loan ng isang kumpanyang pag-aari ng biyenan mong lalaki. Ibig sabihin, kung mabangkarote ang kumpanya, maaaring sikhain ng bangko ang 3 bahay anumang oras. Isinara ko ang file, nagtaka sa kahusayan ng pamilyang ito na puno ng mga balak at panlilinlang. Salamat Hernando, alam ko na ang gagawin ko. Gusto nilang maglaro ng damdamin, maglalaro tayo ng legal. Nang sumunod na umaga, habang sinisikap kong ayusin ang mga naghiwa-hiwalay na piraso sa aking isipan, tumunog ang telepono si Mrs. Benji, ang kapatid na manugang na kilala sa madaldal ngunit pinaka nagkukuwentang tao sa bahay na iyon. Tumingin ako sa telepono habang umuuga, nag-alinlangan ng kaunti bago sinagot, binuksan ang speaker at inilapag ang telepono sa mesa, ang mga kamay ko ay nagpatuloy sa pag-type.
Tumunog ang dulo na may matamis at mapanlinlang na tinig, parang nagbubuhos ng pulot sa tainga. Ate Maria, ano ka nang ginagawa? Tinawagan kita para tanungin kung okay ka. Nag-aalala ang lahat sa bahay, buong gabi kaming naghahanap sa iyo. Sabi ni nanay. Sige lang ang laban ni Ate Maria, ngunit siya ang pinakamahal niya sa buong pamilya. Ngiting mapait ang aking ginawa, huminto ang mga daliri ko sa keyboard. Kilala ko ang ganitong tono karaniwan, ay tumatawag siya kapag gusto niyang hingin ang isang branded na bag o manghiram ng puhunan para sa kanyang mahirap na beauty shop. Sumagot ako ng malamig, kung may kailangan kang sabihin, sabihin mo na ng diretso. Abala ako sa lawyer. Ang aking oras ngayon ay nagkakahalaga ng milyon. Natigilan ang kabilang dulo, tila nagulat sa aking matibay na saloobin. Huminga siya at binabaan ang tono, ang boses ay nagpapanggap na seryoso. Tungkol sa gamutan ni nanay, ate. Totoo, nagulat kami sa iyong Excel table kagabi, ngunit alam mo bagong kotse kaming nabili, walang cash. Si Kuya Junior at Bong ganoon din ang sitwasyon. Nagkakagulo na kaming lahat. Huminto siya, tila sinisimulaan ang pakikipag-usap sa bawat sagot ko. Nakita akong tahimik, nagpatuloy siya sa tono ng pakikipagtawaran. Makipagkasundo tayo, Ate Maria. Nag-usap-usap na kami ng mga bahay, bawat isa sa amin ay magsisikap na mag-ambag ng 200,000. 3 kaming pamilya, 600. Ibigay sa iyo para bayaran ang gamutan muna ni nanay. Ang natitira ikaw ang ate, may kakayahan ka, dagdagan mo kami. Iyon ay tulad ng pagbibigay ng biyaya sa mga pamangkin. Natawa ako ng malakas sa coffee shop, isang tawa na nagpaabot sa mga katabi. 600,000 piso. Ang package ng gamutan ay nagkakahalaga ng 30 milyon para sa susunod na taon. Gustong ihagis nila ang 600 tulad ng limos sa pulubi at ipagpatuloy ang natitirang 29 at 400,000 sa akin. Walang hanggan ang kawalang hiya ng tao. Kinuha ko ang telepono at malinaw na nagsalita sa bawat salita. Mrs. Benji, akala mo ba ay hangal ako o ikaw ang masyadong matalino? Malaki ang 600,000 mo, no? Hindi pa rin iyon sapat para bilhin ang bag na dala-dala mo ngayon. Sinasabi mong walang cash? Nasaan ang bahay na 5 milyon na ibinigay ni nanay kagabi? Ibenta mo iyon. Ay naku ate, nagsimulang mainit ang tinig niya. Sinabi na namin, regalo iyon ni nanay, hindi basta-basta maaaring ibenta at huwag kang masyadong maniil sa tao. Mayaman ka. Bakit magkukuripot ka pa, sabihanan mo? Hindi ako nagkukuripot sa nanay. Pinagsisisihan ko lang ang pag-aalaga ng mga taong nagpapakopya sa akin. Pinutol ko ang kanyang salita. Ngayon na balita ka, alam mo bang may commercial property pa si nanay sa Makati? Halos 15 milyon ang halaga nito. Bakit hindi mo sabihin sa kanya na ibenta iyon at hatiin ninyo? Ang nanay ay mapagmahal sa kanyang mga anak, di ba? Natigilan ang kabilang dulo. Maaari kong imahinahin ang nagulat na mukha at nagliliwanag na mga mata sa kasakiman. Ngayon, ang impormasyon tungkol sa lihim na commercial property ay magiging isang bomba na itatapon sa gitna ng grupo ng mga gutom sa pera. Nang hapon ng araw na iyon, nagpalit ang panahon, dumating ang malakas na ulan na nagpabigat ng kapaligiran. Kababalik ko pa lang sa lobby ng aking inuupahan ay nakita ko na naghihintay si Daniel. Nakasuot siya ng kulubot na polo, may hawak na isang plastic bag na may mangosteens, ang prutas na pinakagusto ko. Sa pagtingin ko sa kanyang nakayukong figura, may kaunting awa na lumabas sa aking dibdib, ngunit mabilis na napatay ng katinuan ng aking isipan. Nakita niya ako at nagmadaling lumapit. Ang kunwaring ngiti ay lumabas sa kanyang labi. Maria, umuwi ka na pala. Naghihintay ako. Binili ko ng mangosteen na gusto mo, hinog na hinog, matamis. Pwede tayong mag-usap sa itaas. Tinitingnan ko ang mga mangosteen sa kanyang kamay, naalala ang mga lumang araw tuwing nagagalit ako, ganito ang paraan niya ng pakikipagtawad. Akala niya ako ay ang madaling mapagbigay na asawa, kailangan lang ng maliit na regalo at ilang matamis na salita at patatawarin na ang lahat. Nagkamali siya. Kahit gaano pa katamis ang mangosteen, hindi nito matatakpan ang amoy ng pagtataksil. Umakyat kami sa kwarto. Hindi ako nag-alok ng tubig, umupo lang sa sofa
at tinitigan siya. Nautal si Daniel, inilapag ang mangustin sa mesa at nanghihinang nagsalita. Maria, ang tungkol sa kagabi alam ni nanay na medyo naging mainit ulo siya. Nagpadala siya sa akin para makausap ka. Nanay, sumuko na ba siya at magbabayad? Tanong ko. Hindi naman ganoon. Nilunok ni Daniel ang laway, sinisikap na magpaliwanag ng maayos. Sinabi ni nanay na alam niyang may kakulangan ka, kaya nagpasya siyang ibigay sa iyo ang bahagi ng commercial property sa Makati. Iko-own ninyo ng magkasama. Natawa ako sa sarili ko. Kaya naman mabilis na iniulat ng Mrs. Benji ang impormasyon. Si Nanay Nena ay natakot na malantad ang kanyang nakatago na ari-arian, kaya nagmadaling gumawa ng paraan ng pagbabahagi para pigilin ang aking bibig. Magkano ang bahagi ko? Tanong ko ng malamig. Sinabi ni Nanay 1/4. Nagsalita si Daniel, ang mga mata ay iniiwasan ng akin. Magmamay-ari ka ng 1/4 ng commercial property, katumbas ng halos 5 milyon, kapalit nito. Patuloy mong asikasuhin ang gastos ng gamutan at pamumuhay ni nanay tulad ng dati. Iyon ay bahagi ng kabayaran sa iyo. 1/4. Inulit ko ang numero. Nakakaramdam ng pagkatatawa. Saan ang 2/4? Nanahimik si Daniel ng matagal. Ang mga kamay ay kinukurot ang laylayan ng kanyang damit tulad ng isang batang may kasalanang nagawa, at sa wakas ay bumubulong ang sagot. Sa mga kapatid na si Benji at Bong. Sinabi ni nanay na ang malalaking ari-arian ay hindi maaaring lumabas sa pamilya. Ikaw ay magmamay-ari kasama nila, at kapag naibenta ay hahatiin ayon sa ratio. Sumabog ang galit ko tulad ng apoy na nabigyan ng gasolina lumabas sa pamilya. Kaya pagkatapos ng 10 taon bilang manugang, pag-alay ng aking kabataan at ng kayamanan ng tahanan ng aking mga magulang, estranghero pa rin ako sa kanilang mga mata. Takot silang agawin ko ang kanilang kayamanan, kaya tinanglaw nila ng 2 kapatid na lalaki para bantayan. Gusto nilang gamitin ang 1/4 na laruan para itali ako, para patuloy akong maging alipin sa pagkita ng pera para sa kanila habang buhay. Tumayo ako, kinuha ang mangosteen sa mesa at itinatapon sa basurahan. Ang tunog ng padpad ay tuyo at matigas tulad ng tunog ng pagkabasag ng huling natitirang pagmamahal. Dalhin mo ang basura ng mungkahing iyon sa iyong nanay. Itinuro ko ang pintuan. Ang boses ay nanginginig sa galit. Hindi ako pulubi para tumanggap ng 1/4 na limos. Ako ay iyong asawa, ngunit sa mata ng iyong pamilya, mas mababa pa ako sa isang estranghero. Umalis ka na. Huwag mo akong pilitin na tumawag ng seguridad para palayasin ka. Pagkaalis ni Daniel, umupo ako ng mag-isa sa kwarto, tinitingnan ang lungsod na nagliwanag na, ngunit ang puso ko ay nananabik. Ang aking pagbibigay daan ay nagpapalakas lamang sa kanila. Iniisip nilang lumulambot na ang aking puso, mabibili ng kaunting benepisyo ang aking katahimikan. Panahon na para ipakita sa kanila na ang Maria ng ngayon ay hindi na ang batang tupa na maaari nilang katayan kung kailan gusto nila. Kinuha ko ang aking telepono, mabilis na lumipat sa screen. Hindi na ako nagpadala ng private message kay Daniel, pumasok ako diretso sa family group chat na pinangalan ng pamilyang nagmamahalan. Ang pangalan ngayon ay nakakaaliw. Sa grupo ay nandoon ang lahat magulang ng asawa ko, kaming mag-asawa, at 3 paring mag-asawa ng mga kapatid. Huminga ako ng malalim, gumawa ng mahabang mensahe. Bawat pangungusap ay maingat na binimbang tulad ng isang legal na dokumento. Mahal na tatay, nanay, at buong pamilya, nais kong linawin ang aking huling posisyon. Hindi ako tatanggap ng anumang mabaho at malabong kasunduan ukol sa ari-arian. Ang aking hinihingi ay simple at malinaw. Una, ibalik sa akin ang halos 200-300 milyong piso na ginastos ko sa loob ng 5 taon. Ito ang pangunahing halaga, hindi pa kasama ang bangko rate na interes. Pangalawa, hinihiling ko ang annulment at malinaw na pamamahagi ng mga ari-arian ayon sa batas. Huminto ako ng kaunti, naalala ang aking biyenan na si Tatay Ramon, isang taong palagi ay nagpapanggap na may dignidad at may malaking negosyo sa labas. Siya ay pinakatakot sa iskandalo
at sa panganib ng batas sa pinagmulan ng kanyang kayamanan. Isinulat ko ang huling bahagi na parang isang hatol ng korte. Binibigyan ko ang pamilya ng 3 araw para ayusin ito. Kung pagkatapos ng 3 araw ay hindi pa natatanggap ang pera at ang kooperasyon, magsasampa ako ng kaso sa civil court. Kasabay nito, hihilingin ko sa korte na ilapat ang emergency na hakbang para i-freeze ang lahat ng ari-arian kasama ang real estate at bank accounts ni Elena Cruz para matiyak ang pagtupad. Bilang tagapamahala ng pananalapi ng pamilya sa loob ng 5 taon, alam ko ang bawat transaksyon at pinagmulan ng bawat ari-arian, kasama na ang mga sensitibong bagay na ayaw ng tatay at nanay na malaman ng iba. Pinindot ko ang send, agad na lumabas ang 2 asul na tick na nagpapatunay na nakita ito ng lahat. Kaagad, ang dating maingay na group chat ay biglang tahimik, walang mag-react, walang sumagot. Alam ko na natakot sila. Ang banta ng pag-freeze ng ari-arian at ang pahiwatig tungkol sa mga sensitibong bagay ay tumatama ng tama sa pinakamahihinang punto ni Tatay Ramon. Isinara ko ang telepono, itinatapon sa ibang panig. Ngayong gabi, tiyak na maraming hindi makakatulog sa mansyon na iyon. Magmamadali sila. Matatakot na malantad ang kanilang mga lihim, matatakot na mawala ang mga bagay na desperado nilang pinoprotektahan. Ngunit ako matutulog akong mahimbing para maghanda para sa huling labanan na paparating. Lumipas ang 2 araw sa nakakakilabot na katahimikan, walang nagmensahe, walang tumatawag, ngunit alam ko na iyon ay kalmado bago ang bagyo ang panahon na nagpaplano sila ng mas marahas na pakana. Sa umaga ng 3 araw, malapit nang matapos ang aking ultimatum, tumunog ang aking telepono si Nanay Nena. Sinagot ko nang hindi nagsalita, tahimik lamang akong naghintay. Ang kabilang dulo ay may ingay ng ubo. Pagkatapos ay mahinang tinig ni Nanay Nena, nakakaawa ang dating pakinggan. Maria, umuwi ka na. Nanay, humingi ng tawad sa iyo. Ilang araw na akong nag-iisip. Alam ko nang nagkamali ako. Nanatili akong tahimik. Hindi pinahintulutan ang aking pagkaawa na lokohin ang aking pag-iisip. Nagpatuloy si Nanay Nena, ang tinig ay humihikbi. Minura ako ni tatay, sinabi niyang tanda na ako at hindi ko pa rin nalalaman ang tamang asal. Nagsisisi na rin ako. Umuwi ka at kumain tayo ng magkakasama at pag-usapan natin ito. Pangako ko, malulutas ito ng maayos para sa iyo. Maayos ibig sabihin? Tanong ko, nang walang emosyon. Babawiin ko ang bahay na ibinigay sa Junior at Cecil. Mabilis na nagsalita si Nanay Nena, parang natakot akong ibaba ang telepono. Ang bahay na iyon ay may pinakamagandang lokasyon at pinakamahalaga, gagawin ko agad ang paglilipat ng titulo para sa iyo. Ikaw ang panganay na manugang, ikaw ang may karapatang magtamasa ng higit 2. Si Junior at Cecil, pag-usapan na natin iyon mamaya. Umuwi ka na, nagluto na ako. Ngumiti akong malamig. Si Nanay Nena ay tunay na matandang lobo, alam niyang hindi ko maaaring bawiin ng cash, kaya nagpapalit siya ng taktika. Gagawin niyang ina siya sa pagitan ng mga kapatid, bibigay ng bahay ni Junior para sa akin. Iyon ang magpapabago ng aking imahe bilang nagnanakaw ng tinapay ng mga kapatid sa mata ng pamilya. Nais niyang gawing kaaway ko ang mga kapatid na manugang para sila ang mag-atake sa akin, habang siya ang nagpapanggap na makapangyarihang ina. Kung tatanggapin ko ang bahay na iyon, magiging ako ang masakim sa kanilang mata. Galit na galit si Junior at Cecil sa akin, at ang pamilya ay magiging isang komplikadong kaguluhan, ngunit iyon mismo ang gusto kong makita. Sige, sumagot ako. Ang tinig ay kunwa kong nagpapahinga. Babalik ako ngayong gabi, ngunit sasabihin ko agad hindi ako babalik para tumanggap ng bahay, kundi para makita kung paano ninyo ayusin ito ng pantay-pantay. Nanay, tiyakin mong nandoon ang lahat ng kapatid at pati na ang mga biyenan. Masayang nagpunta si Nanay Nena bago pa man ibaba ang telepono. Tinanggap ko ang imbitasyon para kumain, ngunit hindi bilang mabuting manugang na bumabalik para humingi ng tawad kundi bilang isang manonood na naghihintay ng huling tanawin ng palabas. Nagbukas ang gate ng mansyon at nakita ko ang isang siksikang eksena na nakabibigla. Hindi lamang ang pamilya ng asawa ko ngayon
ay nandoon din ang mga biyenan ng mga kapatid mga magulang ng asawa ng tatlo. Nakaupo silang dikit-dikit sa sala. Ang kapistahan ng pakikipagtawad na sinabi ni Nanay Nena ay naging isang malaking pagtitipon ng ligang natatakot na mawalan ng bahagi. Si Nanay Nena ngayon ay hindi na nakahiga ng patay, nakaupo siya sa pinakamataas na pwesto, ang likuran ay matuwid, ang mukha ay mukhang pagod, ngunit ang mga mata ay nanatiling matalinong kakaiba. Nang makita akong pumasok, ngumiti siya ng kunwaring mainit. Dumating ka na. Kumain na tayo. Hinihintay kita ng lahat. Lumipas ako sa mga matang nag-iimbestiga ng mga biyenan, pinili ang upuan sa sulok at umupo. Hindi ako umupo sa hapagkainan, ni hindi rin bumati ng masigla tulad ng dati. Sinabi ni Nanay na may mahalagang pag-uusapan. Nandito na ako. Huwag nang humaba pa sabihin na ninyo ang totoo. Bahagyang humahak si Nanay Nena, sumilip kay Daniel na nakaupo ng nakayuko sa harapan at dahan-dahan nagsalita. Ngayon ay inaanyayahan ko ang mga biyenan para maging saksi. Ang tungkol sa kinansela ni Maria ang gamutan, hindi ko na siya sisisihin. Alam ko na may paghihirap din ng mga bata. Ngunit ang sakit ko ay hindi maaaring hindi gamutin. Pagkatapos ng maraming pagmumuni-muni, nagpasya akong ilipat ang titulo ng mansyon na ito kay Daniel. Siya ang panganay na anak, siya ang mangangasiwa ng pagpapabanal sa mga ninuno. Kapag nailipat na ang titulo, ang mag-asawa ni Daniel ay mananagot sa lahat ng gastos ng gamutan at pag-aalaga sa akin hanggang sa aking kamatayan. Iyon ay ang aking sariling ari-arian. Para sa pag-aalaga, hindi na ako magsasabwatan sa iba. Tumahimik ang sala ng ilang segundo bago humiyaw ang lahat. Ngumiti akong mapait. Malinaw na ang laro ni Nanay Nena. Ililipat niya ang mansyon kay Daniel, tunay na anak niya. Ayon sa batas, iyon ay pribadong ari-arian na ibinigay, wala akong karapatang hawakan. Ngunit ang obligasyon ng pag-aalaga ay mapupunta sa mag-asawa ni Daniel. Ibig sabihin, gagamit siya ng aking pera para alagaan siya, habang ang ari-arian ay nananatili sa mga kamay ng kanyang anak. Isang kahanga-hangang pakawala ng dayuhan sa balat. Nakuha niya ang reputasyon ng mapagbigay na ina, habang pinipilit pa rin akong gumastos ng walang kahit na kahihinatnan. Ngunit nagkamali si Nanay Nena ng isang hakbang, ang kasakiman ng ibang tao. Ang ina ng asawa ni Benji, isang matatalinong babae sa pamilihan, ang unang tumayo't kumalaykay sa mesa. Biyenan, okay ba ang inyong planong iyan? Ibibigay ninyo ang mansyon na 20 milyon sa panganay na anak, ang aking anak na babae naman. Ang 3 kondominium na ipinangako ninyo ay puno ng buwis at utang, hindi mabenta, hindi maaaring i-mortgage. Ngayon ay bibigyan pa ninyo ng higit ang panganay na anak. Ano na ang papel ng aking anak? Tama, nagdagdag ang ama ng asawa ni Junior. Ang mukha ay namula. Kapag ibibigay ninyo ang mansyon sa panganay na anak, siguradong ang asawa niya ang may pinakamahalagang papel. Ang aming anak at ang kanyang asawa ay pantay na tao rin naman. Ang pagtatalo ay mabilis na umakyat sa isang grupo-grupong pananalakay. Ang mga maganda at magagalang na salita ng dati ay nawala, pinalitan ng pinakahayagang mga salita tungkol sa pera. Ang mga kapatid na manugang na dati ay palagit napakamabait sa akin para may hingin sa akin, ngayon ay walang oras para magpanggap na mabuting manugang. Sila ay abala sa pagtataas ng boses para ipagtanggol ang sarili nilang interes. Si Cecile, na palagi ring nagpapanggap na pinakaedukado at maayos, ngayon ay namumula ang mukha at nagtatalo sa kanyang biyenan. Nanay, huwag kayong magbukas ng maling usapan. Sinabi ninyo na mahal ninyo kami, ngunit ang titulo na ibinigay ninyo ay nasa ilalim ng prenda ng bangko, hindi ninyo sinabi iyon. Gusto pa ninyo kaming manloko hanggang kailan? Balak ba ninyong ipasanggalang namin ang utang para sa kumpanya ni tatay? Ikaw ang bastos. Si Nanay Nena ay nanginginig ang tinig. Ang mukha ay walang dugong-dugo na. Pinalaki ko ang iyong asawa, binigyan ko kayo ng bahay, ngayon ay ganyan ang pagsalita mo sa akin. Bahay ang walang laman. Sumigaw si Mrs. Benji. Ang tinig ay matapang. Tinanggap namin ang balat ng bahay, ngunit puno ng utang, mas mabuti pang hindi na lang ibinigay.
Ngayon ay pag-ari ng panganay na anak mo pa ang mansyon, hindi tayo pantay-pantay. Ngayon ay sasabihin ko ng diretsyo, kung hindi inyo muling hahatiin ang mansyon, ni isa man sa amin ay hindi maglalagay ng kahit isang sentimo para sa gamutan ninyo. Biglang dumukot si Tatay Ramon, ang lalaking nangunguna sa tahanan at may malawak na mga koneksyon sa negosyo, at marahas na pinalo ang kanyang tasa sa mesa. Sumabog ito. Umulong siya. Tumahimik na kayong lahat. Hindi pa ako patay. At ang pag-usapan ng mga manugang kung paano hahatiin ang ari-arian ito ay hindi pa nangyayari. Ang ari-arian ko ay akin. Ang gusto ko ay ibibigay ko. Ngunit ang kanyang kapangyarihan bilang ama ng pamilya ay tila nawalan na ng bisa sa harap ng lakas ng pera. Ang mga biyenan ay nagsasigawan din sa kanilang kakayahang ipagtanggol ang sarilang mga anak. Ang mga kapatid na manugang ay umiyak at hinihila ang kanilang mga asawa para tumayo at ipagtanggol ang kanilang karapatan. Ngunit ang tatlong lalaking anak ni Nanay Nena, kasama na si Daniel, ay nakaupo lang nang nakayuko, walang kakayahang tumayo para sa ina o para sa sarili nilang mga asawa. Sila ay sanay na mamuhay sa lilim ng nanay nila at sa pera ng kanilang mga asawa. Ngayon, sa gitna ng tunay na labanan, sila ay naguguluhan at nawawala. Tinitingnan ko si Daniel, ang lalaking minahal ko at iniasahan ko. Ngayon, siya ay isang malabong anino. Naawa ako sa kanya at naawa rin sa aking sarili ng nakaraan. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, tumunog ang aking telepono. Tinignan ko ang screen, ang aking pinagkakatiwalaang katulong. Alam niyang nandoon ako sa loob ng pugad ng lobo, kaya kung tumatawag siya ngayon, may napakahalagang bagay. Sinagot ko, ang mga mata ay hindi lumayo sa nakakatawang trahedya sa harap ko. Ate Maria, humihingi na ako ng tawad sa pagkagambala, pero natanggap ko na ang resulta ng pag-check mula sa aming partner sa Amerika. Kailangan ninyong makita agad ang email ko tungkol sa perang ginamit sa gamutan ni Nanay Nena. Mabilis, ibuod mo. Sa account sa Amerika, sa pangalan ni Elena Cruz, ay may lumabas na balanse na $1.2 milyong. Ang kasaysayan ng transaksyon ay nagpapakita na ang perang ito ay unti-unting dinala roon sa loob ng 5 taon, akma, sa mga oras na nagpadala kayo ng pera para sa ospital sa pamamagitan ng Medicor. Ate, hindi niya ginastos ang pera para sa gamutan. Siya ay nagtitipid at nagtatapon ng kayamanan sa ibang bansa. Ang balita ay parang kidlat na tumama sa aking tainga. Lahat ng ingay sa paligid ay biglang naging walang ingay. $1.2 milyong, 70 milyong piso. Ang perang kailangang ibenta ang bahay ng aking mga magulang, kailangan pang mangutang, at kailangang magtrabaho nang hindi tumitigil ang gising para makuha iyon para sa kanya. Narito pa rin sa bulsa niya, inilipat lamang mula sa isang bulsa patungo sa isa pa, mula Pilipinas patungo sa Amerika. Hindi ko inaasahan ang aking sariling makaramdaman ng pagkasuklam sa pamilyang iyon. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking kilos ay mahinahon, ngunit ang malamig na kalikasan na nagmumula sa akin ay nagpahinto nang biglang nagtatalo sa paligid ko. Lahat ng mata ay bumalik sa akin, may kuryosidad at pag-iingat. Si Nanay Nena, na nagkunwaring mahirap ang paghinga, ay nataka rin sa aking kakaibang pagmumukha at nagpatingin ng tingin sa ibang direksyon. Lumakad ako sa gitna ng sala, kinuha ang remote ng TV at pinindot ang power ng isang programa ng balita na nagte-TV, nagpapalabo ng buong silid sa isang biglang katahimikan. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Nanay Nena. Ang boses ko ay malinaw sa bawat salita, hindi mataas ngunit malinaw, tulad ng martilyo ng isang hukom na nagbibigay ng hatol. Nanay, natanggap ko lang ang isang kawili-wiling balita mula sa Amerika. Sa palagay ko, dapat itong marinig ng lahat para hindi na tayo kailangang mag-away pa kung sino ang dapat magbenta ng bahay para iligtas ang nanay. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Nena, nagsasalita ng pautal-utal. Balita ano naman ang gagawin mo? Wala naman. Itinataas ko lang ang aking telepono, nagpapakita ng bank statement. Gusto ko lang magtanong sa nanay, maaari bang ipaliwanag
kung bakit sa account sa pangalan ni Elena Cruz sa bangko sa Amerika ay mayroon na balansing $1.2 milyong. Ang aking tanong ay bumagsak sa gitna ng silid tulad ng isang bomba, parang sumabog ang espasyo. Biglang tumayo si Daniel tulad ng spring walang kulay ang mukha. Ang mga kapatid na manugang at ang mga biyenan ay nagbukas ang bibig, nagulat na hindi makapaniwala. $1.2 milyong, bumubulong ang ama ng asawa ni Junior, ang tinig ay nanginginig. Magkano iyon sa piso? Halos 70 milyon. Sumagot ako para sa kanya. Ang mga mata ay hindi lumayo kay Nanay Nena. Si Nanay Nena ay hindi na makahawak ng kunwaring kalmado. Nanginginig siya, nahulog sa sofa. Tumingin siya kay Daniel para humingi ng tulong, ngunit si Daniel ay nakatayo rin, tulad ng binantaan ng kidlat. Ang pawis ay dumudulas mula sa kanyang noo. Ang nakakamatay na katahimikan ay bumabalot sa malawak na sala, tanging ang mabigat na paghinga ni Nanay Nena at ang ingay ng air conditioning ay naririnig. Ang mga matang masakim ng mga kapatid na manugang at ng mga biyenan ay nagbago mula sa gulat patungo sa galit at pagkatapos ay sa pag-iimbot habang tinitingnan si Nanay Nena. 70 milyong piso, isang kabuuang hindi nila maabot kahit buong buhay silang magtrabaho. At ang matandang babae na lagi ay nagrereklamo ng kahirapan ay nagtatago nito. Ang ina ng asawa ni Benji ang pinakamaliksi. Lumapit siya kay Nanay Nena, ang tinig ay nanginginig sa pagkashock. Ate Maria, totoo ba iyon? Nanay ay may gayang kayamanan at hindi nagsabi? Nanay ay may 70 milyon ngunit pinilit niyang ibenta ni Ate Maria ang bahay ng kanyang mga magulang. Pinagutang-utang si Ate Maria. Nanay, ano ang iniisip ninyo sa amin? Si Nanay Nena ay nagsimulang mangatal, nanlabi, sinisikap na hanapin ang isang depensa. Hindi iyon ang pera para sa aking katandaan, para sa kaligtasan. Inihanda ko iyon para sa mga anak, para sa katandaan. Pinutol ko ang kanyang salita. Ang tinig ko ay matalim tulad ng labaha. Mayroon kang 70 milyong katandaan pondo, ngunit pinanood ninyo ang manugang na magbenta ng bahay ng kanyang mga magulang, manghiram sa lahat ng dako para paglingkuran kayo ng kahit isang tableta. Mayroon kayo nitong pera, ngunit ginamit ninyo ang pera na ipinadala ko para sa gamutan para maitago ang kayamanan ninyo. Tinatawag ninyo itong pag-iingat? Tinatawag ko itong pandaraya at pagnanakaw sa pawis at dugo ng iba. Nanay, lumingon ako kay Daniel, ang asawa kong matagal na aming magkasamang pinagsikapan. Daniel, alam mo rin ito, hindi ba? Ang pera ay dinala sa pamamagitan ng Medicor, isang kumpanyang malapit na konektado sa iyo. Kasabwat ka ng iyong nanay sa panloloko sa asawa mo. Sa loob ng 5 taon, pinanood mo akong magbenta ng bahay ng aking mga magulang, nangutang, nagsuot ng lumang damit, habang ang inyong nanay ay nakaupo sa isang bundok ng 70 milyon. Tao ka pa ba? Yumuko si Daniel, hindi makapagsalita kahit isang salita. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamaliwanag na pag-amin. Itinatapon ko ang set ng mga dokumento ng annulment sa mesa sa harapan ni Daniel at ni Nanay Nena. Ang maputing papel ay lumipas at bumaba sa sahig sa paanan ni Daniel tulad ng hatol sa 10 taon ng pag-aasawa na puno ng pandaraya. Pirmahan ninyo agad. Ihanda ninyo ang inyong sarili na ibalik ang 200-300 milyon kasama ang interes ng bangko. Kung hindi, bukas ay ang lahat ng ebidensya tungkol sa money laundering, pagtatago ng buwis at pandaraya ay mapupunta sa mesa ng mga nag-iimbestiga. Sa panahong iyon, hindi lang pera ang mawawala, ang buong tahay na ito ay maaaring makulong. Nang marinig ni Nanay Nena ang salitang makulong, ay bumagsak ang kanyang mga mata at tunay na nahimatay. Hindi na ito kunwari, ngunit ni isa man sa mga anak o biyenan ay hindi lumayo para hawakan siya. Nakatayo sila roon, tinitingnan siya ng malamig at nagkukwenta abala sa pag-iisip kung paano makukuha ang 70 milyon o paano makakatakas sa legal na iskandalo. Tinitingnan ko ang kaguluhang eksena ng isang huling beses walang natitirang pag-aasam sa aking puso. Kinuha ko ang aking bag, lumakad palabas ng diretsyo. Ang hangin ng gabi ay pumasok sa aking mga mata, nangatal ng lahat ng pinigilan kong galit. Alam ko na ang legal na labanan sa harap ko ay magiging masakit pa,
ngunit hindi na ako natatakot dahil nakita ko na ang pinakamadilim na puso nila. At mas mahalaga pa rito, natagpuan ko muli ang aking sariling halaga. Ang sala ay parang puno ng makapal na hangin, mabigat hanggang marinig ko ang tunog ng aking sariling pagtibok ng puso. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Daniel at tinanong siya ng isang tanong na alam ko na ang sagot, ngunit kailangan ko pa ring marinig mula sa kanyang sariling bibig para patayin ang huling manipis na pag-asa na natitirang umalaw sa akin. Daniel, sagutin mo ako. Alam mo ba ang $1.2 milyong sa account ng iyong nanay? Alam mo ba na ang lahat ng perang inaambag ko sa loob ng 5 taon para sa gamutan ay ginagamit lamang para maglipat ng pera sa Amerika? Si Daniel ay nakayuko, ang mga kamay ay magkasalikop ng mahigpit hanggang maputi ang mga pantig. Hindi siya makatingin sa akin o sa kanyang nanay. Ang kanyang katahimikan ay nagtagal bawat segundo ay parang isa pang kutsilyo sa aking dibdib. Sa wakas ay bumubulong siya, ang tinig ay galing sa tuyo niyang lalamunan. Gusto ko lang mapabuti para sa nanay. Sinabi ni nanay na kailangan ng pera para sa katandaan. Hindi ko maaaring sumalungat sa kanya. Para mapabuti ang nanay, sabay na natawa ako puno ng kapaitan at tumatalbog sa 4 na marangyang pader ngunit malamig. Gusto mong mapabuti ang nanay, kaya kasabwat ka sa pandaraya sa iyong asawa. Pinanood mo akong ibenta ang bahay ng aking mga magulang. Pinanood mong nangutang ako. Pinanood mo akong nagsuot ng lumang damit ng 3 taon para makatipid, habang ang inyong nanay ay nakaupo sa isang bundok ng ginto. Iyon ang tawag mong pagiging matapat na anak? Tinatawag ko iyong kasamaan, Daniel. Si Nanay Nena ngayon ay gumaling na pagkatapos ng pagkabigla, ngunit nakahiga siya ng tahimik, ang mga mata ay nakapikit ayaw harapin ang hilaw na katotohanan. Ang mga kapatid na manugang at ang mga biyenan ay tinitingnan ang mag-ina ni Daniel nang may pagkasuklam halo ng pagsisisi at pag-iimbot. Nagsisisi sila na hindi nalaman ang bagay na ito nang mas maaga para magkaroon ng bahagi sa ginto at nasusuklam sa pakiramdam na biktima rin pala sila ng matandang lubid. Lumapit ako sa mesa, kinuha ang annulment petition na pinirmahan ko, itinapon ito ng malakas sa harap ni Daniel. Ang maputing papel ay lumipas at bumaba sa kanyang paanan tulad ng kamatayan ng 10 taong kasal na puno ng pandaraya. Pirmahan mo na, huwag ka nang magsalita pa. Masuyak na ako. Ang mga ari-ariang magkasama ay hahatiin sa 2. Ang utang na 200 milyon may bayad na interes. Alalahanin ng pamilya mong ito ang Maria na ito ay maaaring magparaya dahil sa pagmamahal, ngunit kapag naubos na ang pagmamahal, ibabalik ko ang lahat, wala kahit 1 sentimo ang palalabasin. Sinubukan ni Daniel na iabot ang kamay para pigilan ako. Ang bibig ay pautal-utal. Maria, hintay muna. Tayo ay mag-usap sa kwarto ng mag-isa. Huwag mo akong hawakan. Itinaboy ko ang kanyang kamay, ang mga mata ko ay malamig na nagpapaabot sa kanya para lumayo. Mula ngayon, estranghero na tayo. Ingatan mo ang iyong pagmamahal sa nanay, ingatan mo ang iyong milyonaryong nanay. Ako naman, hahanapin ko muli ang aking sariling buhay. Lumakad ako palabas, ang tunog ng aking mga high heels sa malamig na marmol na sahig ay matatag at determinado. Sa aking likuran, nagsimula ang iyak ni Nanay Nena at nagsalabasan ang pag-aalburuto ng mga kapatid. Ang pamilyang ito, na puno ng yabang ang huwad na imahe ng masayang pamilya sa wakas, ay bumagsak sa harap ko. Umalis ako ng bahay sa gabing iyon, nakipagtawad ng isang maliit na service apartment sa sentro ng lungsod. Maluwag ang kwarto, kumpleto ang pasilidad, ngunit ang kalungkutan ay bumabalot sa akin tuwing gabi. Ngunit hindi ko pinahintulutan ang aking sariling lumahok sa kahinaan. Alam ko na ang legal na labanan sa pamilya ng dati kong asawa ay nagsisimula pa lamang at kailangan ko ang lakas ng isip kaysa kahit kailan. Si Abogado Hernando ay napaka-episyente. 2 araw pa lamang matapos kong umalis, hinirang niya akong magpunta sa kanyang opisina na may makapal na dosier sa kamay. Ang kanyang mukha ay mas seryoso kaysa karaniwan. Ang mga mata ay may kaunting pagkaawa na halo ng pag-aalala. Maria,
Ang bagay na ito ay mas komplikado kaysa iniisip mo. Binuksan niya ang pag-uusap, itinutulak ang file patungo sa akin. Ang $1.2 milyong sa account ni Nanay Nena ay hindi simpleng ipon o natipon mula sa maliit na negosyo noong nakaraan. Kumindat ang aking kilay at kinuha ang file, mga numero, mga bank statement, mga pangalan ng mga kakaibang kumpanya ay lumabas sa harap ko. Naalala mo ba ang biyenan mong lalaki, si Tatay Ramon, ang dating direktor ng isang timber export company bago siya magretiro? 7 taon na ang nakakaraan. Ang factory na iyon ay naimbestigahan dahil sa napakaraming nasayang na materyales at sahod, ngunit ang kaso ay namatay nang walang sapat na katibayan. Ang file na ito ay nagpapakita na ang malaking halaga ng pera mula sa mga dayuhang kasosyo ng pabrika ay inilipat ng paulit-ulit sa pamamagitan ng mga ghost companies kabilang ang Medicor, at sa wakas ay dumating sa definitional account ni Nanay Nena. Sa ilalim ng dagdag na bayad ng ospital at medikal na donasyon, nanlamig ang aking likuran. Kaya ang gamutan ni Nanay Nena ay hindi lamang dahilan para kumatasan ng pera mula sa akin, isa rin itong perpektong money laundering channel para sa mga tiwaling pondo ni Tatay Ramon. Ginamit nila ang aking pagiging mapagmahal at tiwala. Ginamit ang mga pera na ibinenta ko ng bahay para gawing legal ang kanilang mga kriminal na pondo. Akala ko si Nanay Nena ay isang masakim at makasariling babae. Ngunit ngayon ay napagtanto ko na ang buong pamilyang iyon ay isang organisadong grupo ng mga kriminal na nagtatago sa likod ng maskara ng isang magandang pamilya. Ibig sabihin si Tatay Ramon ang tunay na may-ari ng perang iyon. Nanginginig ang aking tinig sa takot. Gumawa siya ng iba pang krimen gamit si Nanay Nena bilang harap. Tumango si Hernando. Tama. Ginamit niya si Nanay Nena para panghawakan ang account sa ibang bansa. Ikaw naman ang kasangkapan para maglipat ng legal na pera. Kung masira ang lahat ng ito, si Tatay Ramon ay tiyak na mahaharap sa kasong kriminal, pagnanakaw ng ari-arian at money laundering para sa halagang $1.2 milyong. Hindi bababa sa 20 taon ang parusa. Inilapag ko ang file sa mesa, nakakaramdam ng pagduduwal. 10 taon akong namuhay kasama ang mga taong ito. Tinawag silang tatay, nanay at asawa. Puso at puso ang paglilingkod ko sa kanila para lamang malaman na ako ay isang piyon sa kanilang masasamang laro. Hernando, tumingin ako sa kanya, ang mga mata ko ay tiyak. Ihanda mo ang lahat ng ebidensya. Hindi ko sila papayagan sa lugar na ito. Gusto nilang laro ng masamang bilog. Ipakita ko sa kanila kung ano ang sarili mong palo. Babalik sa sarili mong likod. 2 araw matapos noon, habang tinitingnan ko muli ang mga kontrata ng negosyo, kumatok ang aking katulong at pumasok. Nagtataka ang mukha. Ate Maria, may bisita ka ang inyong biyenan, si Tatay Ramon. Tumatayo siya sa reception, ayaw umalis malibang makausap ka. Ngumiti akong mapait, hindi nagulat. Alam kong ang balita na may hawak akong ebidensya ng money laundering ay nakarating na sa tenga ni Tatay Ramon. Isinara ko ang laptop, inayos ang damit, at nagsalita, papasukin ninyo siya. Nagbukas ang pintuan, pumasok si Tatay Ramon. Ang lalaking mapagmataas at marangyang palagi, na laging nagpapanggap na mataas ang antas para turuan ang manugang ngayon, ay mukhang parang tanda na at nagdurusa. Puting-puti ang buhok, malalim ang mga mata, at ang damit ay kulubot tulad ng isang taong nawawala ang kaluluwa. Tumingin siya sa paligid ng marangyang opisina ko. Ang mga mata niya ay nagpapakita ng takot at pagkaaba. Maria, malakas na nagsalita si Tatay Ramon. Ang tinig ay bahagyang pinaot. Tatay, binibisita kita ng tatay. Hindi ako tumayo para maging mabuting panauhin, ni hindi rin ako nanawagan ng tubig. Umupo ako sa aking executive na upuan, hinarap ang mga braso at tinitingnan siya ng malamig tulad ng isang katunggali sa mesa ng negosasyon. Tatay Ramon, hindi na tayo kailangang magdramahan. Alam ko kung bakit kayo narito, hindi para bisitahin ang inyong kalusugan, tama ba? Sabihin na ninyo, ng diretso ang aking oras ay napakamahal. Nanginginig na lumapit si Tatay Ramon sa mesa, ang mga kamay ay kumakapit sa gilid,
para hindi mabuwal. Maria, alam ko na ang pamilya ko ay may pagkakamali sa iyo. Ang tungkol sa nanay, tungkol kay Daniel, humingi ako ng tawad. Ngunit Maria, maaari mong tabunan ang tungkol sa account sa Amerika. Huwag mo itong dalhin sa batas. Nagmamakaawa ako sa iyo. Bakit ako magpapatawad? Tinanong ko ng patungo. Ang tinig ko ay bakal. Niloko ninyo ako ng 5 taon. Kinuna ng aking perang inilayo sa pawis at dugo, at ngayon ay sinasabing magpatawad. Iniisip ba ninyong ako ay isang banal? Alam ko. Nagsimulang bumugso ang pawis sa noo ni Tatay Ramon. Ngunit kung malantad ang bagay na iyon, mapupunta ako sa kulungan. Ang buong pamilya ay masisira. Maria, isaalang-alang mo ang 10 taon nating pagsasama, isaalang-alang mo si Daniel, isang pagkakataon lang ang hinihiling ko. At pagkatapos ay biglang lumuhod si Tatay Ramon. Ang lalaking dating direktor, dating ulo ng pamilya ngayon, ay nakaluhod sa malamig na sahig sa harap ng dati niyang manugang. Ang kilos na iyon ay nanlaki ang aking mga mata sa isang sandali, at pagkatapos ay naramdaman ko ang pagkasuklam na pumitlag. Hindi siya lumuhod dahil sa pagsisisi. Lumuhod siya dahil sa takot, gusto niyang protektahan ang kanyang katandaan at huwad na dangal. Tatayo kayo, sinabi ko ng walang emosyon. Ang paggawa ninyo nito ay nagpapahina lamang sa inyong imahe sa aking mga mata. Dati ay itinuro ninyo sa akin ang pamumuhay ng nakataas ang ulo. Bakit ngayon ay nakaluhod kayo ng ganyan? Kaya ba ang prinsipyo ninyo ay walang laman, isinusuot lamang para takpan ang kabulukan sa loob? Nanatiling nakaluhod si Tatay Ramon, luha ang dumadating sa kanyang kulubot na mukha. Tatay ay nagkamali. Ang perang iyon ay tiwaling pera ng dati. Nag-iipon sana ako para sa pag-aayos kay Daniel. Hindi ko inakala na magiging ganito ang katapusan. Ganyan ang katapusan ng lahat ng bagay na nagsimula sa kasinungalingan. Inantay ko siyang maramdaman ang puntong ito bago magpatuloy. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon, ngunit tandaan, ito ay isang transaksyon, hindi isang biyaya. Nagtaas si Tatay Ramon ng ulo, ang mga mata ay may pagtingin ng pag-asa. Sabihin mo na ano ang iyong kondisyon, lahat ay tatanggapin ko. Itinataas ko ang 3 daliri at binibilang ang bawat kondisyon ng malinaw. Una, ibalik sa akin ngayon din ang 200-300 milyong piso, pati ang interes. Ang pera ay dapat nasa aking account sa loob ng 24 na oras. Pangalawa, si Nanay Nena ay personal na darating sa opisinang ito para humingi ng tawad sa publiko sa harap ng aking mga empleyado. Ininsulto niya ako sa harap ng mga tao, dapat niyang ibalik ang aking dignidad. Pangatlo, tapusin ang proseso ng annulment ni Daniel ng agad at maayos. Lahat ay magiging malinaw, ang mga ari-ariang magkasama ay hahatiin ng pantay. Hindi ako kukuha ng kahit 1 sentimo mula sa inyong pamilya, ngunit huwag ring asahang makukuha ang kahit 1 sentimo ng aking pinagpaghirapan. Pagkatapos ng annulment, walang kaugnayan na ang inyong pamilya at ako magpakailanman. Kung sino man sa inyong pamilya ang magpakialam sa akin o sa aking mga magulang, ang file na ito ay agad na mapadala. Bumagsak ang ulo ni Tatay Ramon, nanginginig ang buong katawan. Alam niyang nawala na ang lahat, pera, dangal, at ang manugang na dati ay buong pusong naglingkod sa pamilya. Ngunit para mapanatili ang kalayaan at hindi maupo sa kulungan sa kanyang katandaan, wala siyang pagpipilian. Tatay. Sumasang-ayon, bumubulong siya. Ngunit ang 200 agad, wala akong cash sa kamay. May isang lihim na sawmill sa labas ng lungsod, ipagbibili ko agad ngayon. Bigyan mo ako ng 1 araw. Ngumiti akong mapait, may tinatago pa pala siyang reserba. Labas ng iyon at ng 1.2 milyong dolyar. Ang pamilyang ito ay may marami pang lihim. Binibigyan kita ng 24 na oras. Eksaktong oras na ito bukas. Kung ang pera ay hindi pa nailipat sa aking account, maghanda na kayo na may bisita ang pulis. Kumalat na ang balita tungkol sa pamilya ni Tatay Ramon, dating kilalang pamilya sa lugar na nagbebenta ng mga ari-arian nang mabilis. Ang mga property broker at mga ngalakal ay nagsasalita na maaaring bankrote ang pamilya o nasangkot sa batas
kaya naghahanap ng mabilis na cash. Nakaupo ako sa aking opisina na may air conditioning habang ikinukwento ni Hernando ang sitwasyon sa telepono, may bahid ng pagkabigo na halo ng pagtatawa. Sinabi niya, "Maria, hindi mo maiisip ang nangyari. Ipinagbili ni Tatay Ramon ang lihim na sawmill ng presyong 2 mas mababa sa merkado para mabilis makuha ang cash. Ngunit ang trahedya ay narito, ang 3 kapatid na manugang ay naaamoy ang pera. Nagmadali sila sa notaryo para humihingi ng bahagi. Pag-aalam na mababagsak ang mga magulang ng asawa nila dahil sa pangangailangan ng kabayaran at kaalaman na ang 3 kondominium ay puno ng legal na panganib at utang, napagtanto ng 3 kapatid na manugang na ang kanilang regalo ay hindi naman pala ginto. Kaya nang makita nila si Tatay Ramon na may hawak na malaking cash mula sa pagbebenta ng sawmill, nagtulong-tulong na sila para humingi ng parte sa notaryo. Isang tunay na kombinasyong pag-uusap ng kapangyarihan ang nagaganap. Si Mrs. Benji, ang pinakamatapang sa lahat, ay humawak sa braso ni Tatay Ramon at uminit ang mga salita. Si Cecil naman ay nagtatalo na ang kanyang asawa ay ikalawa ngunit mas malaki ang ambag. Si Marites, ang asawa ni Bong, ay bumuhos ng luha. Ang 3 lalaking anak ni Nanay Nena, kaysa pigilin ng kanilang mga asawa, ay nakatayo lang, nagtitignan at walang kakayahang kumilos. Sanay silang mamuhay sa alaga ng nanay at sa pera ng kanilang mga asawa. Sa tunay na labanan ng kahilingan, sila ay naguguluhan at nawawalan ng direksyon. Si Tatay Ramon, ang dating may kapangyarihang ulo ng pamilya, ngayon ay nakatayo sa gitna ng paligsahan ng kanyang sariling mga anak. Ang mukha ay putla, walang kapangyarihan at desperado. Napagtanto niya na ang pinalago niya sa loob ng maraming taon ay hindi pagmamahal kundi kasakiman. Kapag wala na ang pera, masisira ang huwad na imahe ng masayang pamilya tulad ng bula ng sabon. Isang hapon, habang tahimik pa ang ulan, pumasok ang katulong ko at mahiyaing nagulumihanan sa opisina. Ate Maria, si Nanay Nena, ay nasa lobby. Basa-basa siya tulad ng isang lanta na daga. Sinasabi niyang gusto niyang humingi ng tawad. Tinangkang palayasin ng security ngunit umuupa siya roon at umiyak kaya maraming nagtitingin. Bumulong ako, isinara ang file. Si Nanay Nena, ang babae na laging lumabas na marangyal at elegante, ngayon ay gumagamit ng diskarteng mahirap para maawa akong bumalik sa kanya. Paakyatin siya. Nagbukas ang pintuan at halos hindi ko nakilala ang babae na nakatayo sa harap ko. Mukhang natanda si Nanay Nena ng 10 taon sa loob ng ilang araw. Ang maayos na buhok ay basag na at basa sa ulan. Ang terno na ipinagmalaki niya noong handaan ay pinalitan ng lumang madilim na damit kulubot at gusot, parang isang taong nagkasala na naghihintay ng paghuhukom. Sa pagkakita niya sa akin, nagmadali siyang lumapit, subukan niyang hawakan ang aking kamay, ngunit umatras ako, pinanatili ang ligtas na distansya. Natigilan siya, pagkatapos ay umiyak ng malakas. Ang iyak ay napakahambal at kapuotan. Maria, nagkamali si nanay, humingi ng tawad ang nanay, patawarin mo si nanay, patawarin mo si tatay. Ibinenta na ni tatay ang lahat ng ari-arian, ngunit kulang pa rin ng kaunti. Maaari bang pahintulutan mo si nanay na magkaroon ng kaunting oras pa? Tinitingnan ko siya. Walang kahit na konting awa sa puso ko, pagod na lang akong pagod. Hinalaw ko ang upuan at umupo, malamig na nagsalita. Nanay Nena, huwag na kayong magdramahan pa. Narito kayo para humingi ng tawad, hindi dahil nagsisisi kayo sa pandaraya sa akin kundi dahil natatakot kayong makulong at mawala ang lahat ng pera, tama ba? Kung ngayon ay wala akong nakuhang ebidensya, would you have ever regarded me? Tinitigan ni Nanay Nena ang sahig. Ang luha ay dumadaming patuloy, ngunit ang mga mata ay paligid-ligid, nagpapakita ng sangkap na pag-aalala. Nanay ay matanda na. Nagugulumihan ang nagbibigay ng regalo sa manugang na puno ng utang at buwis. Pinuputol ko ang kanyang salita, ang tinig ko ay matibay. Sinasabi ng nanay na minamahal si Daniel, ngunit kayo mismo ang nagpahina sa kanya, ginawa ninyong hina at makasarili.
Sinasabi ng nanay na inaalalayan ang mga apo, ngunit itinuturo ninyo sa kanila ang kasinungalingan at kasakiman. Hindi kayo nagkasala sa akin, nagkasala kayo sa inyong sariling pagkatao. Tumayo ako, lumakad patungo sa bintana, ayokong magpatuloy ng pagmasid sa huwad na mukha niya. Umalis na po kayo. Pinagbayaran na ni Tatay Ramon ang utang kapag may kakulangan, ni isa ring ilalagyan. Ang paghingi ng tawad na ito ay hindi ko tatanggapin. Napakamura nito para mabayaran ang 5 taon ng aking kabataan at tiwala. Nanahimik si Nanay Nena, nanginginig na kumakapit sa upuan. Naintindihan niya na ang huling patalim ng damdamin ay walang epekto. Hindi na ako ang naibong manugang na maaari niyang kontrolin. Dahan-dahang lumakad siya palabas, ang hukay ng likuran ay nakabaluktot, nag-iisang layo at kapuutan. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos malamig tulad ng katapusang dapat niyang tanggapin. Eksaktong 24 na oras matapos ang ultimatum, tumunog ang aking telepono ng isa. Binuksan ko ang mensahe ng bangko, ang abiso ng pag-credit. Makikita ang bilang ng malinaw. Nailipat na ang 200 milyon. Ang nilalaman ng paglilipat ay 2 salita lang. Ibabalik sa utang, walang paumanhin, walang simpleng mensahe ng damdamin, isang transaksyon lamang para mabili ang kapayapaan at kalayaan. Hawak ko ang telepono, nakatitig sa mahabang linya ng mga numero. Dapat ay masaya at nasisiyahan ako na naibinalik ang katarungan. Ngunit kakatwa, ang dibdib ko ay mabigat, parang may tinangbakal na nakakabit. Malaki ang pera, sapat para bumili ng magandang bahay, sapat para mabuhay ng maayos sa mahabang panahon. Ngunit ito ay ang katumbas ng 5 taon ng aking kabataan, 5 taon ng pagod sa kusina, 5 taon ng pagtiisin ang bawat masakit na salita, 5 taon ng pag-alay ng aking pagmamahal. Naalala ko ang larawan ng aking mga magulang noong ibinenta nila ang bahay para bigyan ako ng pambayad sa ospital para sa Nanay Nena. Ang malungkot na mga mata ng aking tatay, ngunit nagsisikap na palakasin ang loob ko, ang aking nanay na lihim na lumuha sa sulok ng kusina. Para sa ibang tao, ang 200 milyong piso ay kayamanan. Para sa akin, ito ay dugo at luha ng aking mga magulang. Huminga akong malalim, pinunasan ng luha sa sulok ng aking mata. Binuksan ko ang banking app at gumawa ng isa pang paglilipat. Halos lahat ng pera ay ipinadala sa account ng aking tatay kasama ang maikling mensahe, "Tatay, Nanay, nakabalik na ang ating bahay. Huwag na kayong mag-alala para sa akin. Muling nakakatayo ang inyong anak." Pinindot ko ang send at naramdaman ko ang parang pag-angat ng isang napakabigat na bato sa aking dibdib. Sa wakas, naibalik ko sa aking mga magulang ang kanilang paghihirap, kahit alam kong ang utang ng buhay at pag-ibig ay hindi maaaring ganap na mabayaran. Ang natitirang interes ay iningatan ko para maging kapital. Mag-i-invest ako sa startup na matagal ko nang pinapangarap, ngunit hindi nagagawa dahil abala sa pagiging manugang. Tumingin ako sa lungsod na nagiilaw ang mga bituin ng pag-asa sa kulay ubing langit. Napagtanto ko na ang nawala ay maaaring mabawi, ngunit ang dignidad at pagpapahalaga sa sarili ay hindi maaaring mabili. Ang dalawang iyon ay naibalik na sa akin. Mula bukas, ang bawat perang kikitain ko ay para sa aking sariling kasiyahan at para sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin, hindi na para sa mga walang pasasalamat. Sa araw ng annulment hearing, hindi umulan ngunit madilim at mapanglaw ang langit. Mga madilim na ulap ang umaapoy sa itaas na parang babala ng paparating na bagyo o marahil ay labi ng bagyo na dumaan na sa aking puso. Maaga akong dumating, nakaupo sa upuan para sa pagdinig, maayos sa itim na blazer. Sa pagkakataong ito ay mag-isa ako, nais kong ikaw na rin ang maglagay ng pangwakas sa bahaging ito ng aking buhay. Si Daniel ay dumating ng 15 minuto ng huli. Nang pumasok siya, halos hindi ko na siya nakilala, ang lalaki na dating mapang-akit at marangya. Si Daniel ay nagpapayat, ang mga pisngi ay nangaliit, balbas ang hindi pa naahit, ang damit ay kulubot at mukhang hindi naayos ng matagal. Nag-iisa siyang dumating. Ang hitsura ay nawalan ng direksyon,
Ang mga mata ay malalim at puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Nagharap kami sa harap ng mediator. Tumingin sa akin si Daniel, ang mga mata niya ay nagpapahayag ng mapanghimagsik na awa. Nang tanungin ng opisyal ang kanyang huling kagustuhan, biglang yumaon si Daniel patungo sa akin. Ang tinig ay paos. Maria, pakiusap, huwag na tayong mag-anul. Ibinenta na ni tatay ang lahat ng ari-arian para mabayaran ang utang. Ang bahay ay naka-mortgage na rin. Ngayon ang buong pamilya ay kailangan pang bumalik sa probinsya para mabuhay sa lumang bahay ni Lola. Nawala na ang lahat. Bigyan mo ako ng pagkakataon para magsimula muli. Ipinangako kong magbabago na ako, makikinig sa iyo. Tinitingnan ko si Daniel habang naririnig ko ang mga mapaghanap na pangakong iyon, ang puso ko ay malamig tulad ng bato. Kinukuwento niya ang kanyang kahirapan para maawa akong kahabagan siya. Ngunit nakalimutan niya kung hindi ko natuklasan ang pinansyal na lihim na iyon. Ngayon ba ay nakaupo siya rito para makiusap sa akin? O patuloy pa rin siyang masaya kasama ng kanyang nanay na nauubos ang aking paghihirap? Daniel, bumubulong ako. Ang tinig ay tahimik ngunit tiyak. Ang pagkakataong iyon ay nuwalo mo na mula pa noong matagal. Sa araw na nakaupo kang tahimik habang tinitanggap ko ang kayabangan ng iyong nanay sa handaan. Sa araw na alam mong may nakatago itong pera, ngunit pinilit mo pa rin akong ipagbili ang bahay ng aking mga magulang. Hindi mo ako minahal mo ang kaginhawaan at pera na dinulot ko sa iyo. Ngayon na wala na ang lahat, ngayon pa lamang mo naaalala ako. Napakatagal. Kinuha ko ang ballpen at malinaw na pumirma sa annulment petition. Ang tunog ng tinta sa papel ay tulad ng pag-aalis ng lumang telon. Itinutulak ko ang papel patungo kay Daniel. Pirmahan mo na, panatilihin mo ang kaunting dignidad bilang lalaki, huwag mo na akong painitan ng hiya. Nanginginig ang kamay ni Daniel, luha ang bumubuhos sa mesa, sa wakas ay pumirma rin siya, ang titik na umalog at nanginginig. Si Nanay Nena, pagkatapos ng nakagigimbal na pagkawala ng kanyang naipong kayamanan at pagtalikod ng mga manugang, ay nagkaroon ng tunay na atake ng utak, hindi na ito huwad na pagkamatay tulad ng dati. Nahiga siya sa isang dako, ang bibig ay napaliko at hindi na makapagsalita. Ang lahat ng personal na pangangailangan ay kailangan ng tulong ng iba. Katawa-tawa ang tatlong kapatid na manugang na dati ay nagtatayaan para makalimos sa kanya. Ngayon ay walang ni isang bumibisita at nag-aalaga. Nagbibigay sila ng mga dahilan, abala, may anak, hindi makagawa. Si Mrs. Bong ay lantarang nagsabi, ibinigay ni nanay ang bahay kay Manong Daniel, si Manong Daniel ang mag-alaga. Kami ay asawa ng iba pang anak, wala kaming natanggap, walang obligasyon kami. Ang peke na kondominium ay sinikhari ng bangko dahil sa pagkabangkarote ng kumpanya ni Tatay Ramon. Tatlong maliliit na pamilya ay nagwatak-watak. Asawa at asawa ay nagsigawang laban sa bawat isa dahil sa utang. Ang bigat ng pag-aalaga sa inang paralisa at matandang tatay na walang pera ay nabagsak ngayon sa balikat ni Daniel. Kinailangan niyang mag-resign sa dating trabaho dahil sa iskandalo ng pamilya at walang pambayad sa tagapag-alaga, kaya kinailangan niyang gawin ang lahat ng sarili. Ang lalaki na dating laking palad, 10 daliri ang hindi minomog, ngayon ay kailangan pang matutunan kung paano magpalit ng lampin, magsubo ng lugaw, at malinis ang katawan ng kanyang nakahigang nanay. Sinabi ng isang kaibigan na nakita si Daniel na nagtutulak ng wheelchair ni Nanay Nena sa isang maliit na parke malapit sa kanilang murang kwarto sa labas ng lungsod, mukhang matanda at pagod ang dating marangya. Ang damit ay mapesyot puno ng alikabok. Si Nanay Nena ay nakaupo sa upuan, ang laway ay dumadating, ang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa hangin. Marahil sa matagal na mga gabing puno ng sakit, maalala niya ang mga araw ng pag-aalaga ko sa International Hospital, ang pagkain ng maayos at marangya. Ngunit lahat ng iyon ay napakaraming araw na ang nakalipas, ang kanyang sariling kasakiman ang nag-push sa kanya mula sa tuktok ng kasikatan patungo sa kaibuturan ng kalungkutan at sakit. Pagkatapos marinig ang balitang iyon, huminga lang ako at humigop ng mainit na tsaa.
Wala na akong galit sa kanila, ang kanilang kasalukuyang buhay ay ang pinakabigat na parusa na maaari. Sa taglagas ng taong iyon, opisyal na na-inaugurate ang aking consulting and investment company. Ang opisina ay matatagpuan sa 18 palapag ng isang modernong gusaling salamin. Makikita ang buong lungsod na nagbabago at nagliliwanag. Nakatayo ako sa harap ng salamin, inaayos ang collar ng aking puting blazer, tinitingnan ang babae sa salamin na ngumingiti ng may kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay wala ng pagpapakumbaba at kalungkutan ng dati niyang manugang puno na ng determinasyon at lakas ng isang taong dumaan sa bagyo. Ang seremonya ng inaugurasyon ay mainit ngunit marangya, may maraming kasosyo, kaibigan at mga taong sumuporta sa akin sa buong panahong iyon. Nang nakatayo ako sa entablado, hawak ang mikropono, tinitingnan ang mga pamilyar na mukha sa ibaba, bigla akong naramdaman na mahal at nangangarap ang luha. Hindi ako naghanda ng masahe at makulay na talumati. Gusto kong sabihin ang pinakatotoong salita mula sa aking sariling naranasan. Mahal na mga panauhin, nagsimula akong magsalita. Ang tinig ko ay malalim at tumatalbog sa silid. Hindi matagal ang nakaraan, ako ay isang babae na ang kasiyahan ay ganap na nakasalalay sa ngiti ng iba. Naniniwala ako na ang pagsasakripisyo ay susi sa pagpapanatili ng pamilya at ang pagtitiyaga ay katangian ng mabuting asawa. Ngunit ang buhay ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral: huwag kailanman ipagkatiwala ang iyong buhay sa kabutihan ng iba kahit ang pinakamalapit mo sa iyo. Tayo, bilang mga kababaihan, ay maaaring magmahal ng buong puso, maaaring mag-alay para sa pamilya, ngunit huwag kailanman nawala ang ating sarili. Kailangan nating pamahalaan ang ating pananalapi, mayroon tayong sariling hanapbuhay, at higit sa lahat, kailangan nating may pagpapahalaga sa sarili. Kapag nakatayo ka sa sarili mong paa, mayroon ka palang karapatang pumili ng kasiyahan kaysa hintayin ang pagbibigay ng iba. Ang kumpanyang ito ay ipinanganak hindi lamang bilang aking pangarap sa negosyo, kundi bilang pahayag na pagkatapos ng ulan, ang langit ay muling lilinawin at palagi tayong may pagkakataon na magsimula muli, mas maliwanag at mas makulay. Sumabog ang palakpakan. Ilang kababaihang kaibigan ay nangangatal na lumuha. Marahil nakita nila ang kanilang sarili sa aking kwento. Ang aking mga magulang ay nakaupo sa unang hanay ng mga upuan. Ang mga mata ay nagliliwanag ng walang hanggang pagmamalaki. Ang aking tatay ay bahagyang tumango sa akin, isang pagtango na kapalit ng libu-libong salita, pinapatunayan na ang kanyang anak ay tunay na lumago at natagpuan muli ang kanyang sariling halaga. Habang dahan-dahan nang umalis ang mga panauhin sa dulo ng pagdiriwang, lumikha ako ng kaunting personal na espasyo sa balkonahe para magpahangin, pinagtatamasa ang kaunting katahimikan. Biglang isang pamilyar at mainit na boses ang tumunog mula sa likuran ko. Maria, hindi ka nagbago, ngunit tila mas nagliliwanag ka ngayon. Binabati kita, nak na may-ari. Lumingon ako at nagulat na makilala ang lalaking nakatayo at nakasuporta sa bakod ng balkonahe, hawak ang 2 baso ng alak. Ay, si Leonardo, isang lumang kaibigan mula sa kolehiyo at ang aking lihim na unang pagmamahal noong nakaraan. Si Leonardo ay mas maayos ngayon, maayos sa isang eleganteng suit, ngunit ang matimtiman niyang ngiti at mainit na mga mata ay hindi nagbago. Leonardo, bumubulong ako. Hindi nagtatago ng aking pagkagulat. Bakit nandito ka? Akala ko nasa ibang bansa ka na. Lumapit si Leonardo at nagbigay ng baso ng alak sa akin. Tinitingnan ako ng maingat na parang sinisikap na mahanap muli ang kaibigan ng nakaraan. Nakabalik na ako ng kalahating taon. Ngayon ay narito ako bilang kinatawan ng investment fund na kasosyo ng iyong kumpanya. Hindi inaasahang ang mundo ay maliit ang strategic partner na binanggit ng aking boss ay ikaw pala. Nagsilaw ang aming mga baso, ang tunog ng salamin ay tumatalbog na maaliwalas. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa nakaraang buhay, nagtanong tungkol sa kasalukuyan. Sinabi ni Leonardo na siya ay naghiwalay na ng 2 taon dahil sa hindi pagkakaayon ng pananaw sa buhay, ngayon ay nakatuon na sa pagpapaunlad ng negosyo sa Pilipinas. Sa pakikinig ng aking kwento,
Hindi siya nagpakita ng labis na awa o pag-aalala, tahimik lamang siyang nakikinig, paminsan-minsan ay tumututon ng may pagkaunawa. Napakagaling mo, Maria. Nagsalita si Leonardo, ang tinig ay tapat. Hindi lahat ng dumaan sa malaking pagbabago ay sapat na lakas para tumayo muli at magsimula tulad mo. Dati sa paaralan, alam ko nang matibay kang babae, ngunit hindi ko inasahang ganito kalakas ang iyong tibay. Ang papuri ni Leonardo ay nagpapamula ng aking mukha, isang mahinahon at magaang na panginginig na dumarating sa puso. Matagal na akong hindi nasanay na tinangkilik ng isang lalaki at pinahahalagahan para sa aking kakayahan at tunay na pagkatao, hindi bilang manugang, asawa o libreng ATM. Salamat sa iyo. Ngumiti ako, tinitingnan ang mga mata ni Leonardo. Pinagod ako ng buhay sa sulok, walang pagpipilian kundi tumayo. Ngunit sa pamamagitan noon, natuklasan ko kung saan talaga naroroon ang halaga ko. Ngayon kang wala, ako rin. Nagsalita si Leonardo nang may kaunting biro, ngunit ang mga mata niya ay seryoso. Sino ang makakaalam, baka ito ang pagkakataon para makilala muli tayo simula sa simula. Naalala ko pa rin na gusto mong umiinom ng itim na kape at makinig ng Eraserheads. Isang hapon sa katapusan ng linggo, nakaupo akong nag-iisa sa balkonahe ng aking bagong biniling apartment, nilalasap ang mainit na chamomile tea at pinanonood ang paglulunog ng araw sa lungsod. Ang apartment na ito ay binili ko gamit ang kita ng negosyo at isang bahagi ng napabaling pera mula sa pamilya ng dati kong asawa. Hindi ito kasing lawak ng mansyon ng dati, ngunit bawat sulok ay pinalaki ko ng aking sariling mga kamay. Mainit at tahimik na kataka-taka. Ang telepono sa mesa ay umuga isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Kinuha ko at binasa. Isang lumang litrato ang lumabas mula pa noong kakakasal namin ni Daniel. Ang masayang ngiti ng nakaraan na ganoon kabata, kakaibang malayo. Sa ibaba ay makling mensahe. Maria, ngayon ay ika-1 taon nang pumanaw si tatay. Palagi kang tinatawag ni nanay. Kung mayroon ka pang konting pagmamahal sa nakaraan, maaari ka bang bumalik para magsunog ng isang insenso para sa tatay? Ako at nanay ay nagsisisisi na. Pagkatapos basahin ang mensahe, walang anumang bumugso sa aking puso, walang hapdi, walang galit tulad ng dati. Ang kanilang pagsisisi, maging totoo man o hindi, ay wala ng kabuluhan sa aking buhay ngayon. Hindi ako sumagot at hindi rin ko agad binura ang mensahe. Tahimik ko lang pinindot ang settings, pinili ang block contact ng permanente. Ang nakaraan ay patay na. At wala akong pagnanasang bukahin muli ang alaala ng sakit. 5 taon ng kabataan ang ibinigay ko sa kanila, 5 taon ng sakripisyo. Iyon ay sapat na. Ngayon ay wala na akong anumang utang sa kanila, kahit isang insenso ng pag-alala. Ang katahimikan at paglimot ay ang pinakamaayos at pinakamalupit na parusa. Ang hangin ng hapon ay humihipay sa aking buhok, dalang matamis na halimuyak ng bulaklak mula sa ibaba ng daan. Inilapag ko ang telepono, nagunat at huminga ng malalim ng sariwang hangin. Ang aking buhay ngayon ay abala ngunit puno ng kahulugan. Bukas ay may mahalagang pulong ako sa isang kasosyo, isang maagang hapunan kasama ang aking mga magulang, at marahil ay tatanggapin ko ang imbitasyon ni Leonardo na magsine at makipagkwentuhan. Hindi ko alam kung ano ang dala ng kinabukasan. Mayroon bang bagong kasamang mahahanap sa buhay? O mabubuhay ba akong maligaya ng nag-iisa? Ngunit alam kong tiyak ang isang bagay, hindi ko nahahayagang mangyari muli ang pagguho ng aking sarili dahil sa pagpapaalinlangan sa iba. Tumingin ako sa langit, ang mga bituin ay nagsisimula ng kumislap sa madilim na kulay ubeng langit. Pagkatapos ng bagyo, naging malinaw at sariwa ang langit, at ako, ang babae na nakaraan sa pagkakasira, sa wakas ay natagpuan ang tunay na kapayapaan sa aking puso. Isang kapayapaan na binili ng luha at kirot, ngunit ganap na karapatang dapat